15 taon na ang nakalipas, nagsimulang lumitaw ang mga piitan sa buong planeta. Kasabay nito, dumating din ang mga nagising, mga taong biglang nagkaroon ng pambihirang kakayahan. Si Yuya Shirasaki ay bahagi ng grupong ito, ngunit hindi tulad ng iba, nagising siya ng walang anumang talento. Para siyang nag-iisang hindi marunong gumamit ng microwave sa grupo, pagkatapos ng laban kung saan siya ang huling nakatayo. Ang batang lalaki ay misteryosong ipinadala 10 taon sa nakaraan, ngunit ngayon, kung matalino siya, babalik sana siya para lang bumili ng stock sa Netflix at Apple. Sa pamamagitan ng isang espesyal na kakayahan na nagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa lahat ng mga piitan at lahat ng mga kaaway, parang Google Maps sa isang Dark Souls version, determinado siyang pagalingin ng kanyang kapatid na babae at pigilan ng malaking sakuna na mangyari muli. Kailangan niyang higaitan ang kanyang mga limitasyon at maging pinakamalakas sa lahat ng mga nagising. Ang problema ay maraming nilalang na handang pigilan yun na mangyari. Nagsisimula ang kwento sa Tokyo, sa taong 2034. Sa gitna ng kaguluhan, nakikita natin ang isang sugatang batang lalaki na nagdadalamhati sa katotohanan na malapit nang matapos ang kanyang buhay, na parang hindi lamang ang laban ang kanyang natalo, kundi pati na rin ang wifi. Humahakbang sa isa sa mga bangkay sa lupa, isang malaking dragon na may pulang mga mata ang nakatitig sa kanya, habang iniisip ng bida kung paano siya nabigo sa lahat ng gusto niyang gawin, parang bersyon ng pag-iisip tungkol sa mga bayarin ng alas 3 ng madaling araw noong panahon ng Middle Ages. Natuklasan natin na 15 taon na ang nakalipas, nagsimulang lumitaw ang mga piitan sa buong mundo, kasama ang mga nagising, mga taong nagkaroon ng pambihirang kapangyarihan at nagsimulang sumalakay sa mga piitan. 10 taon na ang nakalipas, sumali ang ating bida sa grupong ito ng mga bayani, pero dahil wala siyang anumang talento, ginugol niya ang kanyang mga araw na tinatawag na walang silbi ng lahat sa paligid niya. Ang uri ng palayaw na hindi na kailangan ng kahit anong tanda. Gayunpaman, dahil kailangan niya ng pera para sa bayarin sa pagpapagamot ng kanyang kapatid, nagpasya siyang manatili sa trabaho, at dinagdagan niya ang kanyang kaalaman tungkol sa mga piitan para maging mas episyente. Ang problema ay, kahit na ganoon, hindi pa rin siya makapantay sa mga may kakayahan, at ngayon ay malapit na siyang lumisan sa mundong ito para sa mas magandang lugar. Nakatago sa ibang lugar, sinusundan ng isang batang babae ang balita tungkol sa malaking sakuna na pumuksa sa 70% ng sangkatauhan, dahil tila walang mas magaan na maipakita ang balita. Pinagmamasdan ang mga katawang nakakalat kahit saan. Napagtanto ng bida na siya na lang ang buhay. Ngunit, nang mag-isip siyang sumuko, naalala niya na pinakiusap sa kanya ng kanyang kapatid na babae na protektahan ang lahat, kahit wala na ito. Bago tumigil ang tibok ng puso niya at bumuhos ang luha ng bata, umiiyak sa harap ng isang dragon, nakakahiya pa naman. Sa gitna ng labanan, hinigpitan ng ating bata ang hawak sa kanyang sandata at nangako na kahit man lang makakabigay siya ng huling atake. Determinado siyang pigilan, ibinuka ng malaking dragon ang kanyang bibig at nagpakawala ng napakaraming apoy patungo sa binata. Bago tuluyang lamunin, sinusubukang ihagis ang kanyang punyal. Bigla, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuhulog sa isang ganap na puting lugar at nagtataka kung patay na siya, o kung may nakalimot magbayad ng kuryente. Isang mensahe ang lumitaw, na kinukumpirma ang hinala, at nagbabala na ang pagbabalik ay nagsisimula na. Hindi maintindihan ng bida kung ano ang ibig sabihin nito, pero sa totoo lang, walang nakakaintindi kapag may biglang lumitaw na misteryosong pop-up sa gitna ng buhay. Dahil walang magawa, patuloy siyang bumagsak hanggang sa mawala siya. Bigla, damilat siya ng tawagin ng isang tao. Nalaman natin na ang binata ay nasa taong 2024 sa isang dungeon ng Class E sa harap niya. Tinatanong ng isang babae kung bakit nawala siya sa sarili bigla. Sinabi pa niya na magka-guild sila, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Arisa Miyanaga at wala rin siyang kakayahan, na isang magandang simula ng pagkakaibigan. Nag-iisip, sinabi ni Shirasaki na pamilyar sa kanya ang pangalang yun. Tinitignan ang kanyang katawan, napansin niyang gumaling na ang kanyang mga sugat, kahit wala siyang katangian na kayang gawin yun. At ang masaklap pa, ang kanyang kasalukuyang level ay siyam. Bukod pa rito, pareho pa rin ang lahat ng kanyang stats noong nagising siya. Sa desperasyon, tinanong ng protagonista kung anong taon na, at sumagot ang babae ng isa pang tanong. Bakit ba siya nagkakaganoon? Mabilis niyang napagtanto na bumalik siya ng 10 taon at nagtaka kung bakit nangyari yun.
At ano yung boses na nagsabing namatay na ang huling karapat-dapat na kandidato? Sa lahat ng pagbabago, napansin ng ating bida na parang may problema sa kanyang listahan ng mga kasanayan. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi man lang niya napansin ang isang nilalang na papalapit. Hanggang sa sumigaw si Arisa, sinasabihan siyang lumingon. Dinukot ang kanyang punyal, na pagtanto ni Yuya na humaharap siya sa isang grupo ng maliliit na lobong E-class. Alam na kailangan niya umabot sa level 12 para talunin ang mga nilalang, napagpasyahan niya na wala siyang pag-asang manalo. Ngunit nagpasya pa rin siyang subukan ang kanyang teorya, dahil malinaw na magandang pagkakataon nito para mag-eksperimento. Sumisigaw, sinabi ng batang kulay sereng na mapanganib at dapat silang tumakbo. Ngunit nagpasya ang bida na balewalain siya at umatake. Sa isang suntok, hinati niya ang isang lobo sa dalawa. Isang bagay na dapat sana ay hindi posible sa tutorial. Sobrang gulat si Miyanaga, parang nanunood ng isang taong natapos ang laro nang hindi man lang nag-training. Nang makita niyang nag-level up siya, sinabi ng ating bida na tama siya at humarap sa ibang mga halimaw. Nakangiti, sinabi niyang sa wakas ay napagtanto ng mga kalaban kung ano ang pinasok nila. Nagpas siyang sumugod ng iba pang kasama. Pero bumagsak sila sa lupa nang umatras ang lalaki, isang galaw na parang dapat may kasamang epikong musika. Nag-iisip, napansin ng bida na kapag magkakasama sila, palaging may isang nilalang na pumupwesto sa isang blind spot para umatake. Kaya kailangan lang niyang malaman ang lokasyon nito. Sa isa pang atake, ginapi ni Sir Isaki ang lobong sanay aatake sa kanya mula sa likod. Habang hindi pa rin makapaniwala ang babae na posible ito, naghihinuha na hindi nawala ang kanyang karanasan at kaalaman, sinasabi ng ating lalaki na kaya niyang labanan kahit mas malalakas na kalaban. Kahit na mas mababa ang kanyang antas, at bukod pa doon, mas mabilis ang pag-angat sa antas kaysa noong unang beses. Nakikita natin na isang lobo na lang ang natitira, pero hindi na magtatagal dahil mabilis itong pinatumba ng proto. Lumabas ang mensahe na nagpapalam na ang kasanayang pisikal na pagpapalakas ay lumagpas sa 100% kahusayan. Desidido, nangako ang ating binatilyo na sa pagkakataong ito ay angat siya sa tuktok ng mga nagising. Lumalapit, tinanong ng babaeng kulay kastanyes ang kanyang kaibigan kung paano siya biglang naging malakas. Nagsisinungaling, sinabi ni Yuya na kamakailan lang ay pinag-aralan niya ang mga gawin ng maliliit na lobo at na, sa kaibuturan, ay swerte lang ito. Tumatawa pagkatapos matanto na naniwala ang dalaga sa kwento, na bunyag na ang mga mahiwagang sandata ay matatagpuan sa mga piitan at, madalas, ang mga gamit na ito ay may mga kakayahan na maaaring gamitin ng may hawak ng armas. Kaya, habang gumagaling ang nagising, tumataas ang kanilang kahusayan at nagiging posible ang pagkuha ng kasanayan ng permanente. Isang malaking tulong para sa mga nagising na walang likas na talento. Mula sa kung saan, lumitaw si Kamachi Daichi, ang pinuno ng pansamantalang grupo, na sumisigaw at nagtatanong kung ano ang ginagawa ng dalawa na nakatayo roon. Tuwang-tuwa, sinabi ni Arisa na tinalo ng proto ang isang grupo ng mga lobo ng mag-isa. Tinawag na talunan ang binata, sinabi ng pinuno na tiyak na mahina na ang mga nilalang o may iba pang dahilan. Pero, sa anumang kaso, kailangan nilang magmadali dahil nakakita siya ng isang mahiwagang kristal na siguradong may mahalagang bagay sa loob. Nang tanungin tungkol sa mga mahiwagang bato mula sa mga lobo, sinabi ng lalaki sa ating bida na asikasuhin ang trabaho. Sumunod lang siya at yumuko para magsimula, ipinapakita na sanay na siya sa ganoong klaseng pagtrato dahil wala siyang talento. Bigla, naalala ni Sir Asaki na ang ekspedisyong ito ay para kay Kamachi upang magkaroon ng karanasan sa pamumuno, at may nangyaring masama noong nakaraan. Tumakbo siya, naabot ang dalawa at sinabi sa kanila na huwag hawakan ang kristal. Naiirita, nagtanong ang pinuno ng grupo kung nagseselos ba ang binata at sinabing kanya ang bagay na yon. Sumisigaw, iginiit ng ating bata na ito ay isang patibong. Nagtitiwala sa kanyang salita. Hiniling ni Miyanaga kay Daichi na mag-ingat, ngunit inalis niya ang kanyang kamay mula sa kamay ng dalaga at sinabihan siyang tumahimik, sinasabi, bago ilagay ang kanyang kamay sa kristal, na kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos. Isang matinding liwanag ang lumabas, at sinabi ng lalaki na hindi naman pala ito patibong. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang humarap siya sa isang kulay abong pangil, isang espesyal na nilalang na Rango D. Sinusubukan ng halimaw na durugin ng dalawa gamit ang isa nitong kamay,
pero sa lupa ito tumama, kaya nawala ng balanse ang mga bata at bumagsak. Sa sobrang takot, pakiusap ng lalaking pula ang buhok na lumayo ang nilalang, habang ina-activate ang kanyang kasanayan sa pagtukoy ng kahinaan. Walang pag-aalinlangan, binigay niya ang unang suntok. Pero tumama ang kanyang punyal sa balat ng kulay abong pangil at tumalbog bago bumagsak sa lupa. Umalis ang lalaki, sinabihan ng dalawa na sila na ang bahala sa nilalang at ayaw niyang mamatay doon. Nag-iisa, napagtanto ng ating bida na baka nasa alanganin siya, dahil mas malakas ang halimaw sa kanya. At noong nakaraan, hindi man lang niya nailigtas si Orisa, dahil abala siya sa pagsisikap na manatiling buhay. Determinado, binunot niya ang kanyang punyal at sinabi na hindi na niya hahayaang mangyari yun muli. Sinalakay ni Yuya ang kalaban at sinabing alam na niya ang mga atake nito. Sa sobrang liksi, iniwasan niya ang unang atake at, nakita ang isang kahinaan, sumagot siya ng atake nang hindi nag-iisip. Nalito ang kulay abo sa atake, kaya napagtanto ng Proto na kailangan lang niyang patuloy na basahin ang mga galaw nito at magbigay ng mas maraming pinsala. Ngunit, bigla, umungol ang halimaw at may kakaibang nangyari. Sa pagtalon pa atras, nakatakas sa kamatayan ng ating bida, pero nagtamo ng ilang gallows, bago siya malakas na ibinangga sa pader. May hawak na bahid ng kanyang sariling dugo, sinabi niyang hindi pa niya naririnig ang pag-atake na iyon, at napagtanto niya na, bukod sa walang silbi ang kanyang kaalaman tungkol sa hinaharap, na sa ganoong klaseng pinsala, imposible ang manalo. Sinimulan ni Sir Asaki na aliwin ang sarili, sinasabing mayroon pa siyang mga braso at binti at masyado pang maaga para sumuko. Kaya, tumayo siya at sumigaw, sinasabihan si Gray na sumugod sa kanya. Bigla na lang, lumabas ang isang mensahe, nagpapabatid na natupad na ang lahat ng kondisyon at naisaaktibo na ang Akashic Records. Isang simbolo ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng bida at, sa isang iglap, dinala siya sa isang aklatan habang nagtataka kung ano ang nangyayari. Sinimulan ni Sir Asaki na basahin ang skill window at napagtanto na ang skill na ito ay nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng lahat ng kaalaman tungkol sa dungeon na kinaroroonan niya agad-agad. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang confirm at isang mapa ang lumitaw. Namamangha, sinabi ng ating bida na ito yung klase ng impormasyon na gugustuhin ng kahit sino. Sumisira sa kasiyahan, umaatake na naman ang halimaw para ipaalala sa kanya na nandyan pa rin ito. Napipilitang tumalon pa atras ang bida para iligtas ang sarili at, sinasabi na sa ganitong takbo, patuloy siyang tatamaan mula sa gilid. Dahil walang malabasan, nagpasya siyang gamitin ang kasanayang Akashic Record. Puno ng matinding gintong liwanag ang buong kapaligiran at, sa gitna ng maraming libro, isa lang ang lumulutang papalapit sa batang lalaki at, nagsisimulang bumukas mag-isa, humihinto sa pahina na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Gray Fang. Naguguluhan, sinabi ni Yuya na ang impormasyon ay agad na pumapasok sa kanyang isipan. Dumiretso sa punto, pinuntahan niya ang bahagi tungkol sa tiyak na galaw ng nilalang at, pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya, sinasabing naiintindihan na niya ang lahat at, tapos na ang oras ng kalaban niya. Muling sumugod ang nilalang gamit ang isa sa mga kamay nito, habang ipinahayag ng bida na nag-iiba ang galaw ng kalaban sa bawat tama nito at ang pangunahing palatandaan nito ay ang mga pulang linya, kaya kapag tatlo lang ito, ang nilalang ay makakapagpakawala lamang ng mga alon ng kuryente gamit ang kanang paa, na nangangahulugang hindi kailangang mag-alala tungkol sa kaliwang paa sa sandaling iyon. Kapag nataman, ang halimaw ay humihiyaw sa sakit. Sumusugod pa sulong, ginagamit ni Sir Asaki ang alam na niya para umiwas, napagtanto niya na ngayon na nababahala si Gray, ang susunod nitong gagawin ay isang buong atake. Nagsimulang tumakbo ang halimaw patungo sa binata, na, matapos buhayin ng ilan sa kanyang mga katangian, ay naiintindihan ng eksakto kung ano ang kailangang gawin. Sa pagpuntirya sa isang tiyak na punto, sinabi niya na ito ang kanyang perpektong atake. Sa mga hiyaw ng nilalang, sinabi ng bida na nakuha na niya ito at, gamit ang buo niyang bilis, tumakbo pabalik para magbigay pa ng mga atake gamit ang kanyang kutsilyo. Sa pag-iwas ng mabilis, bumalik si Yuya sa lupa, para tingnan ang pinsalang nagawa niya sa kalaban. Agad niyang napansin na ito ay umaatres, gawin na nangyayari lamang kapag nakakatagpo ito ng mas malakas na kalaban. Napansin na itinuturing siyang mas nakatataas, tinanong ng bida kung anong klaseng tingin ang ibinibigay sa kanya ng kanyang kalaban ngayon.
Nagsisimula ng magising si Harisa mula sa kanyang pagkahimatay at nakita niya ang kanyang kakampi na sumusugod kay Gray. Nag-aalala, sinabi niya sa lalaki na huminto. Ngunit huli na, dahil masyadong tutok ang ating lalaki, iniisip na ginawa lamang ng kanyang kalaban ang kanyang pinakamalakas na atake, na walang silbi, dahil alam na niya kung paano makatakas. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang sandata ni Kamachi na nasa lupa, tumama ng diretso sa nilalang. Pagkatapos, tumalon siya sa ere at tinamaan ito gamit ang kanyang sariling kutsilyo. Bumuga ng huling ungol si Gray bago mawala ng buhay ang mga mata nito at, sa isang kisap mata, umabot sa level 12 si Shirasaki. Makalipas ang ilang oras, damilat muli si Mienaga at nagtanong kung nasaan siya. Habang yakap niya ang dalaga, nakaramdam ng ginhawa ang bida na makita siyang ayos. Medyo nagulat at nahihiya, nagtanong ang dalaga kung ano ang nangyayari. Ibinaba siya, sinabi ng ating lalaki na yun lang ang naisip niyang paraan para buhatin siya. Bumalik sa kanyang sarili, nagtanong siya kung sinalakay sila ng mga halimaw. Kinumpirma ni Yuya na nahuli si Kamachi sa isang patibong, ngunit sa paanuman, nakatakas sila ng ligtas. Naalala ang nakita niya kanina, nag-isip ang dalaga kung totoo ba yun. Napansin ang paraan ng pagtingin sa kanya, nagtataka ang bida kung may mali ba. Ipinagkakaila ito ni Arisa, yumuyuko siya at nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya. Nag-iisip, sinabi ng batang lalaki na iniwasan niya ang problema kanina, ngunit alam kung ano ang susunod na mangyayari, iyon ang pinakamainam na paraan. Ilang oras ng paglalakad ang lumipas, sa wakas ay nakalabas ang dalawa sa piitan. At nakahinga sila ng maluwag sa sariwang hangin. Lumitaw ang pinuno ng grupo at sinabi na mahusay ang kanilang ginawa. Ngunit napapansin ang tensyon sa mga kabataan, sinabi niya na hindi nila kailangan yon. Dahil nakalabas naman sila ng ligtas, sa katangahan niya, hinipuan ng bata si Mienaga ng hindi naangkop. Napilitan ang ating bata na umuna para itulak siya palayo. Nagulat si Daichi at tinanong kung ano ang ginagawa ng binata. Sabi ni Yuya, pwede rin niyang itanong yon, dahil bukod sa pagkahulog sa bitag, iniwan pa niya sila para mamatay. Sumisigaw, sinabi ng lalaking pula ang buhok na tumahimik ang binata at sinabing hindi mali ang desisyon niya. Tutal, siya ang pinuno at walang dapat kumwestiyon sa mga ginagawa niya. Nakita ng dalaga na aatakihin ng bida, kaya sinabi niya na mag-ingat ito. Gumagamit ang bata namin ng isa sa mga katangian niya at umiiwas sa suntok, bago hawakan ang braso ni Kamachi at ibagsak siya sa lupa. Naghihirap, nagtatanong ang lalaki kung ano ang ginawa niya. Sabi ng proto na eksakto yun sa nakikita niya at tinatanong kung dapat niya itong ipakita ulit. Nanginginig sa takot, sabi ng batang kulay pula ang buhok na kung isusumbong niya ang lalaki sa guild dahil sa pananakit, mawawala na siya magpakailanman. Sinabi ni Yuya na wala siyang pakialam. Tutal, wala siyang balak manatili sa parehong guild kasama ang isang katulad niya. Pagkatapos, itinapon ang dagger ni Daichi habang sinasabing hindi na niya kailangan ng gamit. Sumisigaw, sinabi ng pinuno na hindi niya siya mapapatawad. Paglingon, humihingi ng paumanhin ang ating binata kay Arisa dahil nakita niya ang away. Sabi ng dalaga ay ayos lang at tinanong kung talagang balak na niyang umalis sa guild. Nang kumpirmahin ito, sinabi niyang malulungkot siya pag umalis ang binata. Ngunit tinanong ni Shirasaki kung bakit hindi rin umalis ang dalaga, dahil wala ring magandang maidudulot sa kanya ang pananatili sa guild. Kahit sumasang-ayon, sinabi ng dalaga na hindi niya kayang talikuran ang kanyang trabaho bilang awakener. Nag-iisip, napagpasyahan ng proto na siguro ay may mga dahilan ang kanyang kaibigan, katulad niya. Na nagtagumpay lamang na iligtas ang isang tao matapos bumalik sa nakaraan. Bigla, sinabi ni Mienaga na gusto niyang muling pasalamatan ang lalaki. Dahil habang wala siyang malay, nakita niya itong nakatayo at buong tapang na lumalaban, at kahit panaginip lang yun, hinikayat siya nitong subukang magsikap pa. Nakangiti, napagpasyahan ng ating lalaki na kailangan ng babae na tahakin ang sarili niyang landas at hindi siya dapat makialam. Pareho silang nagsimulang maglakad, habang sinasabi ng dalaga na magpapalakas siya para suportahan ang kanyang kaibigan, at sa gayon, kaya nila. Harapin ang isang piitan ng magkasama, habang nakatingin sa langit, iniisip ni Yuya na baka hindi na magtatagal bago dumating ang araw na iyon. Nalaman namin na matapos nilang magpalitan ng contact, nagpunta ang bida sa guild upang ipaalam ang kanyang pag-alis.
At dahil nakita lamang siya bilang isang katulong, pinayagan siyang umalis ng walang problema. Sa kalye, pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang ibenta ang batong mahika na kinuha niya kay Gray, at napagpasyahan na may mas mahalagang bagay na dapat unahin. Sa wakas, nakauwi na ang ating bida at habang naghuhubad ng medyas, may lumitaw at tinawag siyang kapatid. Pilit na pinipigilan ng damdamin sa pagkarinig ng tinig na yon, siya'y lumingon at nakita si Kana, nakasuot ng magandang kulay rosas na apron. Nagsimulang tumakbo ang bida at, nang makalapit, niyakap ang kanyang kapatid ng mahigpit. Nagulat ang dalaga at nagtanong kung ano ang nangyari. Dahil hindi masabi ang totoo, wala siyang sinabi, at sa gayon, nanatiling magkayakap ang dalawa ng ilang sandali. Pagkatapos kumalas sa kanyang nakababatang kapatid, humingi ng paumanhin ang ating bida, ngunit sinabi ng dalaga na ayos lang at nagluto siya ng hapunan, dahil, sa kung anong dahilan, mas maganda ang kanyang pakiramdam. Nalaman natin na may kondisyon si Kana na tinatawag na Magical Exhaustion Syndrome, kung saan ang pagsipsip ng mahika ay nagdudulot ng sakit at, kahit na bahagya pa lamang ang mga sintomas sa ngayon, ang posibilidad ay lumala ito, hanggang sa mangyari ang pinakamasama pagkatapos ng ilang taon. Alam na mayroong pahiwatig sa lunas para sa sakit, nangako si Yuya na hindi niya muling mawawala ang kanyang kapatid. Ngunit para doon, kailangan niyang mag-focus sa kanyang sariling mga kakayahan. Mas partikular, sa kakayahang Akashic Records. Matapos magbasa ng kaunti tungkol sa katangian na iyon, padarag na humiga ang bida sa kama at sinabi na ang lahat ng kaalaman na kanyang natamo ay hindi pa rin sapat. Malayo pa sa kung ano ang dapat matutunan, ngunit kung makabisado niya ang bagong kakayahan, maaari siyang maging pinakamakapangyarihang awakener sa mundo. Dahil interesado sa regalo, naalala niya ang nilalang na nagpabalik sa kanya at, sa pag-aakalang walang magbabago kung iisipin niya ito, nagpasya siyang mag-focus na lang sa kanyang kasalukuyang layunin, dahil kailangan niyang maging sapat na malakas upang harapin ang mga halimaw na darating. Kung tutuusin, kahit gumaling ang sakit ng kapatid niya, kailangan niya ang lupa para patuloy na magkaroon ng buhay. Kinabukasan, sa isang hindi aprobadong piitan, masaya si Shirasaki na sa wakas ay natagpuan niya ang tarangkahan. Ibinunyag na ang isang hindi aprobadong piitan ay tumutukoy sa mga hindi pa natutuklasan ng kahit sino, dahil kapag nangyari yon, ang responsableng partido ay dapat magpakita sa asosasyon at, pagkatapos sukatin ng organisasyon ang antas ng mahika sa loob ng piitan, ang mga nagising ay maaaring magsimula sa paglilinis, palaging sa mga grupo ayon sa klasipikasyon ng piitan. Sa kabila nito, sinasabi ng ating bida na mas mabilis gamitin ang kanyang kaalaman at hanapin ang mga hindi aprobadong piitan ng mag-isa, dahil kahit may hindi inaasahang mangyari, maaasahan niya ang mga talaan ng Akashic. Mabilis, ginagamit niya ang kakayahan at nagsimulang magbasa ng libro, nagpapas siyang walang problema sa lugar na iyon. Bigla, lumitaw ang isang grupo ng mga D-rank na kalansay. Dahil nag-ambala ang pagbabasa, kinuha ng protagonista ang kanyang kutsilyo at sinimulan ang paglilinis, tiwala na laban sa ganong uri ng kalaban, kakayanin ito ng kasalukuyan niyang sarili. Nagbibigay ng mas maraming suntok, nagpasya ang ating binata na itutuloy niya ang ganitong bilis hanggang sa tumaas ang kanyang antas. Nakita natin na ginawa niya ito sa loob ng ilang araw at nagsimulang humarap sa mas mahihirap na mga piitan habang lumalakas siya. Kaya, sa loob lamang ng 3 araw, nalampasan ng binata ang 3 piitan at umabot sa antas 24. Pinagmamasdan ng panel ng kasanayan, napagtanto ni Yuya na kailangan niya ng mas maraming kasanayan, dahil, habang humaharap siya sa mas malalakas na kalaban, ang agwat ng lakas ay lalong lumalaki. Dahil sa kakulangan ng mga batong mahika, nagpasya siyang gumugol ng kaunting oras sa pag-ipon ng pondo. Ngunit, nang makita ang analyzer necklace na binibenta, napagtanto niya na marahil ay magagamit na niya ngayon ang bagay na yun. Kinabukasan, dinala tayo sa subasta ng mga mahiwagang kagamitan, kung saan, para makasali, kailangang magpakita ng isang awakened card sa resepsyon. Tinanong ng isang babae kung ang bida ay bahagi ng Eclipse Guild. Itinatanggi niya ito at sinasabi na sa kasalukuyan ay hindi siya kaanib sa anumang organisasyon. Sinabi naman ng resepsyonista na, kung gayon, kailangan niyang ilagay ang ibang sticker bago pumasok. Isang babaeng blonde ang nagmamasid sa usapan at iniisip kung ang lalaki ba talaga ay isang E-rank na hindi kaanib na dating kabilang sa Eclipse Guild.
Sa loob ng bulwagan ng subasta, napagtanto ni Shirasaki na matatagalan pa bago dumating ang mahikal na bagay na hinahanap niya. Lumapit ang babaeng kapareho ng kanina at nagtanong kung bakante ang upuan sa tabi niya. Tinitingnan ng sticker sa kanyang jacket, nagtataka ang bida kung paano hindi kaanib ang isang D-rank. Pagkaupo, tinanong ng babae kung naging bahagi na ba siya ng Eclipse Guild. Sa kumpirmasyon, sinabi niya na nagtanong siya dahil, bilang ang guild ay isa sa mga umaangat, medyo kakaiba ang pag-alis ng isang tao. Sa totoo lang, sinabi ng ating binata na pinahahalagahan ng organisasyon ng lakas higit sa lahat, hindi angkop para sa isang walang likas na talento. Nahihiya, humingi ng paumanhin ng dalaga sa tanong. Habang iniisip yon, natutuo nga ang mga usap-usapan, napagtanto niyang hindi pa siya nagpapakilala. Sinabi ng dalaga na ang pangalan niya ay Noah Hoshikawa at hindi rin siya kabilang sa isang guild. Nakangiti, nagpakilala rin ang protagonista. Pagkalipas ng ilang panahon, dumating ang oras para sa kwintas ng analyzer at inanunsyo ng tagapagsubasta na ang pinakamababang panimulang bid ay $500,000. Ang mga nagising na naroroon ay nagsimulang magkomento kung paano hindi nila alam ang item at kung paano hindi ito sulit bayaran sa presyong yun. Nag-iisip, sinabi ni Yuya na ang mga mahiwagang item ay hindi dapat pag-aari ng iisang tao lamang, dahil tumataas ang halaga nito habang nagkakaroon sila ng mas maraming kasanayan. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng maraming gumagamit ng parehong kasanayan ay kapaki-pakinabang, lalo na kung sila ay nagbibigay ng pinsala. Sabi ng babaeng blonde, ang nagbebenta ng item ay masyadong sakim. Pero, nagulat siya nang itaas ng bida ang kanyang kamay at nagbigay ng unang bid. Nagtaka ang lahat sa paligid kung maganda ba ang kakayahan ng bagay na yun. Sinubukan ni Noah na kumbinsihin ng binata na mag-isip muli. Hindi nag-aalala, ngumiti lang ang ating bida nang pumalo ang subasterno at idineklara siyang may-ari ng kwintas. Naiinis, sinabi ng babae na kailangan niyang pumili ng mas maingat, kahit na gusto niya talaga ng bagong kakayahan. Hawak na ang bagay, sinabi ng bida na, ayos lang. Habang iniisip kung paano ang kakayahan ay mas mahalaga pa sa $500,000 na binayaran niya. Bigla, may mensahe na dumating sa pareho nilang mga telepono kaya, nagpaalam sila bago maghiwalay. Kinabukasan, nalaman natin na ang email ay galing sa samahan na humihingi ng mga bagong miyembro para sa paggalugad ng piitan. Partikular, mga nagising na walang kaakibat, natatanggap ng espesyal na bonus kung papayag silang sumali. Dahil malaki ang nagastos ni Shirasaki noong nakaraang araw, nagpasya siyang tumanggap at mabilis na dumating sa tarangkahan ng isang piitan na D-class kung saan naghihintay ang ibang mga nagising. Habang papalapit siya, nagulat ang binata nang makita si Hoshikawa, na nakangiting sinabi na hindi niya inaasahan na siya ang huli. Si Narasaka, na level 26, ay nagtanong kung kilala ng bida ang babae. Kinumpirma niya na nakilala niya ito nang hindi sinasadya noong nakaraang araw, sinabi ng isang binata na may berdeng buhok na dahil narito na ang lahat, mas mabuting simulan na ang paggalugad. Dahil hindi pa na-update ang kanyang rango, ang ating bida ang magiging tagadala ng mga gamit ng iba, na D-rank, kaya't napagpasyahan ng asosasyon na magpadala ng isang pasanin para sa grupo. Pagdaan sa tarangkahan, medyo naiinis, sinabi niya na mukhang hindi siya makakalaban sa pagkakataong ito. Maya-maya, sinabi ng lalaking nakasuot ng gintong baluti na hindi kailangang kabahan ang bida, gaya ng nararamdaman niya. Sa gitna ng mga D-rank na nagising, kung saan si Noah, na may kasanayang mahikang espada, ang pinakamalakas, ang grupo ay sumuong ng bahagya sa loob ng kakahuyan. Hanggang sa makasalubong nila ang Gig Acorn Beetle, na klasipikadong E, na sumisigaw, sinabi ni Narasaka na dapat silang magsimula sa pagbuo ng Discus Formation. Pagkatapos, siya at ang batang babaeng pula ang buhok ay sumugod sa nilalang, iniisip, habang pinagmamasdan ang babaeng blonde, sinasabi ng proto na ang kasanayan sa pagiging espada ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mataas na antas na dagdag na katangian, na isang bagay na bihirang mangyari sa oras ng paggising. Sa pagpasok sa laban, pinaputok ni Hoshikawa ang kanyang kulay ubing kidlat, na nagdulot ng malaking pagsabog at napilitang umatras ang dalawang nakikipaglaban. Napanganga si Yuya sa ganoong kapangyarihan, habang binanggit ng batang lalaking nakasuot ng baluti na narinig niyang may mga usap-usapan na may isang sikat na guild na nagbabantay sa dalaga. Ipinagpatuloy ng grupo ang paglalakad, at katabi ng dalaga,
humihingi ng paumanhin ng Proto dahil sa pag-uusap tungkol sa kanya nang walang pahintulot. Sabi ni Noah ay ayos lang sa kanya, pero mukhang may gusto pa rin siyang itanong. Diretso sa punto, itinanong ng binata kung tinawag siya ng Eclipse Guild. Kinumpirma ito ng espada, sinasabing tinanggihan niya ang alok matapos marinig ang kanyang kwento, dahil hindi niya gusto ang mga guild na hindi pinapansin ang mga nagising na individual na hindi gaanong mahuhusay. Medyo nagulat, sabi na lang ng ating bida na naiintindihan niya. Pagkatapos ng usapan, natuklasan natin na umabante pa ang grupo hanggang sa makarating sila sa silid ng boss, na isang D-rank na baluti ang Mantis. Unang sumugod ang halimaw sa babae, ngunit hamarang si Narasaka. Pagkatapos, umabante rin ang iba pa. Sabi ng espada, magiging mahirap ang laban, habang sinabi naman ng kabataang nakabaluti na hindi naman kahanga-hanga ang bilis ng nilalang. Pinanood lang ng ating bida ang quartet na paulit-ulit na sinasaktan ang kalaban, at, sa loob ng wala pang 10 minuto, natalo ang Mantis. Nakahinga ng maluwag, sinabi ni Hoshikawa na sa wakas, bumagsak na ang halimaw. Gayunpaman, napansin ni Shirasaki na parang may kakaiba at, nag-aalala, sinabi niya sa iba na maghintay muna. Nagsimulang magkalamat ang baluti ng nilalang hanggang sa pumutok ito, nagkalat ang mga pira-piraso kahit saan. Nanlaki ang mga mata ng lahat, dahil ngayon kailangan nilang labanan ang isang sirang na Mantis na walang baluti. Napagtanto na ito ang ikalawang anyo ng boss, inutusan ni Narasaka ang lahat na maghanda. Ipinikit ang kanyang mga mata, hinihintay ng espada ang kanyang wakas, ngunit biglang lumitaw si Yuya sa harap niya at ginagamit ang halos lahat ng kanyang kakayahan, humihingi ng paumanhin sa pagkaantala habang hinihiling sa kanyang kaalyado na ipaubaya na sa kanya ang nilalang, nagpapakita na determinado siyang pigilan ang kalaban. Binabasa ang impormasyon tungkol sa kakayahan na banal na mata ng Propecia, sinasabi ng ating bida na ito ay nagbubukas sa ilalim ng partikular na kondisyon at, sa hindi malamang dahilan, magiging isang bagay na walang makakagamit. Dahil isa itong nawawalang kakayahan, sinasamantala ang kalamangan niya, hinihintay niyang lumapit ang nilalang, para subukang sumaksak gamit ang kanyang kutsilyo, pero napilitang umatras. Sa pagkabigla, sinabi ni Noah na binabasa ng bata ang mga galaw ng kalaban at ipinagtatanggol ang sarili laban sa lahat ng atake, kahit na isang E-rank awakened. Lumalaban hanggat maaari sa mga panimulang estado na kailangan niyang hanapan ng butas para makaganti, ngunit sa huli na bigla sa isang galaw mula sa Mantis. Natuklasan namin na pinipilit ng Divine Eye of Prophecy ang gumagamit na lubos na maunawaan ang target ng kanilang hula, dahil kung hindi gagana ang hula at, higit pa rito, maaaring maling mga hula ang lumabas, tulad ng nangyari noong sandaling iyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit itinigil ng mga gising ang paggamit ng kakayahan, dahil dumami ang mga kakaibang halimaw. Gamit ang kanyang sandata, sinisikap ni Yuya na huwag matalo, na pagtatanto na may paraan siya upang malampasan ang mga pagsubok. Sa pamamagitan ng kakayahan ng Akashic Records, matapos tingnan muli, iniikot niya ang kutsilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri at, humihingi ng paumanhin sa kalaban, sinasabi niyang nakikita niya ang lahat. Nagsisimula ang isang tapat na palitan at nagawang iwasan ng Praying Mantis ang mga atake. Pero sinasabi ng bata natin na hindi pa siya tapos at, gamit ang kakayahan sa pagpapabilis kasama ang pisikal na pagpapalakas, nagbibigay pa ng dagdag na suntok, tinatamaan ang katawan ng nilalang sa iba't ibang bahagi. Gulat pa rin, iniisip ni Noah na kaya rin ng bata na tukuyin ang mga kahinaan ng kalaban at nagpas siyang tanungin kung sino siya. Nakatayo pa rin, nagawa ng nilalang na iwasan ang isa pang atake at nagsimulang lumipad para lumayo. Subalit, tinamaan sa binti ng kutsilyo ng bida. Tinitigil niya ng mariin ang kalaban at sinabing nagbabala siya na nakikita niya ang lahat. Matapos matukoy ang eksaktong lugar para sa huling atake, humihingi si Shirasaki ng espada ni Hoshikawa, na, kahit hindi maintindihan ang nangyayari, ay inihagis ang kanyang armas sa binata. Nang makita na malapit na ang Praying Mantis, hinampas ng ating binata ang espada sa ulo ng nilalang, at ilang mga mensahe ng pag-level up at iba pang pag-unlad ang lumitaw. Ang iba pang kasamahan ay patuloy na hindi makapaniwala sa kanilang nakita at, nangunguna, nagtanong si Narasaka kung ano ang nangyari at kung ang binata ay talagang rank E. Hindi nagbigay ng maraming detalye, sinabi lang ng bida na mayroon siyang kakaibang sitwasyon, pero, kung maaari, gusto niyang sabihin ng lahat na sama-sama nilang tinalo ang boss,
habang iniisip kung gaano karami sa mga nagising ang nanlilinlang ng mga tao, nagpapanggap na mas malakas sila kaysa sa tunay nilang kaya hindi siya makahingi ng masyado. Sumang-ayon ng nakabaluting batang lalaki, kahit medyo nag-aalangan, dahil isinugol ng binata ang kanyang buhay para protektahan ang lahat. Dahil naayos na ang lahat, nagpasalamat si Noah sa ginawa ng ating batang lalaki. Sa espada ng babae, sinabi niyang malaking tulong ang bagay na yon. Kapag pinupuri, sinasabi ng bida na mas madaling natalo sana ng ibang mas mataas na antas na nagising ang kalaban. Sinabi ni Hoshikawa na mas lalo lang itong nakakabilib, ngunit napansin na masyado siyang malapit, umatras, at sinabi na nakipaglaban na siya sa mga piitan kasama ng mas malalakas na tao. Pero ngayon lang siya nakakita ng isang taong nagpigil, nagpahina sa kalaban ng may ganoong husay at karanasan. Kaya dapat tanggapin na lang ng lalaki ang papuri. Nakangiti, nagpasalamat si Shirasaki, habang sinabi ng babae na sa wakas ay naintindihan na niya. Dumarating ang grupo sa core, na lumilitaw lamang kapag natalo ang boss. Natuklasan namin na ito ay nasa mga piitan sa ilalim ng pangangasiwa ng lungsod. Ang mga core ay madalas na iniiwan upang sanayin ang mga bagong dating, ngunit mayroon pa ring mga nasesira, dahil may panganib na dumami ng sobra ang mga halimaw. Isang malakas na liwanag ang lumalabas kapag hinampas ng protagonista ang core, at kapag natapos ang proseso, nakita namin na nagkaroon siya ng bagong mahiwagang bagay. Tinatawag na praying mantis knife, nagulat, na pagtanto ng ating bida na, kahit na hindi automatikong nagbibigay ng kakayahan ang sandata, mahusay pa rin itong gumagana. Lumapit si Marisaka at sinabi na dapat panatilihin ng binata ang dagger, dahil tinalo niya ang boss, at yun din ay paraan ng grupo upang magpakita ng pasasalamat. Nakangiti, nagpa siya si Yuya na tanggapin at pagkatapos iwagayway ang kutsilyo ng ilang beses, sinabi na tila napakagandang gamitin nito. Kaya, umalis na ang lahat at, sa huli, naiwan ang protagonista kasama si Noah, na nagtanong kung maaari niyang ibahagi ang kanyang contact number, dahil mayroon siyang gustong pag-usapan. Matapos makuha ang numero, sinabi ng dalaga na may bahagyang pamumula sa pisngi. Na maaari siyang tawagin ng binata sa kanyang unang pangalan, para hindi sila masyadong formal sa lahat ng oras. Sinabi ng protagonista na inaasahan niya ang patuloy na pakikipagtulungan sa dalaga. Pagdating sa bahay, napagtanto niya na hindi niya tiningnan ang kanyang estado pagkatapos talunin ang praying mantis, at, nang buksan ang panel, nagulat siya nang makita na tumaas din ang antas ng Akashic Records, at posible na ngayong makita ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga piitan na lilito pa lang. Naguguluhan, pinindot ng ating bida para makita ang higit pa at napagtanto na, bukod pa sa oras ng paglitaw. Impormasyon tungkol sa pagiging bihira at antas ay makukuha rin, na nangangahulugang tapos na ang panahon ng paghahanap ng mga hindi aprobadong piitan. Pagkatapos suriin ang listahan para pumili ng kanyang susunod na piitan, huminto siya. Nang makita niya ang markadong yungib ng halimaw, Class C, at kinabukasan, pumunta siya sa lokasyon. Ang iyong unang kalaban ay isang baboy ramo na may pulang sungay. Mayroon itong kahangahangang lakas sa pagsugod, kaya nitong talunin kahit ang isang nagising na nilalang na lampas sa antas 40 sa isang sipa. Nagpa siya ang nilalang na sumugod. Gamit ang kanyang bagong punyal, sinabihan nito ni Yuya na tumahimik habang binibigay ang kanyang unang atake. Sa gayon, napagtanto na ang nilalang ay mas mahina kaysa sa mantis. Gamit ang kanyang kasanayan sa paghasa ng kutsilyo, nagbigay ang ating bida ng isang malakas na atake, dahilan upang bumagsak ang baboy ramo sa isang tabi. Dahil sa pagtatagumpay, umakyat sa level 31 ang binata, iniisip niya na mayroon talagang antas ng hirap ang piitan, gaya ng kanyang sinaliksik, at saka, napatunayan niya ang bisa ng kanyang bagong sandata. Ang problema nga lang ay isang level lang ang kanyang inakyat. Sinuri ng ating bida ang kalendaryo at napagtanto na, para maiwasan ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Kailangan niyang pigilan ang unang sakuna, kaya hindi siya mapakali, lalo na sa bilis niya. Pagkatapos niyang tapusin ang piitan, lumabas siya at, nag-iisip pa rin, sinabi niyang limitado lang ang kaya niyang gawin, pero kailangan niyang umabot man lang sa level 60 bago ang sakuna. Pero, ang hadlang niya ngayon ay ang bihira ang paglitaw ng mga piitan na may mataas na hirap. Bigla, napansin ni Yuya na may bagong piitan na malapit ng lumitaw at, laking gulat niya, ang ranggo nito ay S, posibleng isang ekstrang piitan, na bukod sa bihira,
ay may mataas na hirap. Pero nag-aalok ng magagandang gantimpala. Nag-iisip, nagtataka siya kung dapat ba talaga niyang tahakin ang ganoong panganib, kahit na alam niyang dati, imposibleng malampasan ang ganoong uri ng piitan. Dinala tayo sa ospital, kung saan hinihiling ng bida sa kanyang kapatid na babae na tiyaking makinig sa mga nurse. Bagamat iginigiit ni Kana na hindi na siya bata, natuklasan natin na na-hospital ang batang babae upang suriin ang paglala ng sindroma, kaya nangako ang lalaki na gagalingan niya agad ang kanyang kapatid. Paglabas ng gusali, pakiramdam niya ay nakita niya si Arisa. Pero, kumbinsido na nagkakamali siya, nagpasya siyang bumalik sa kanyang planong harapin ang kakaibang piitan, kahit alam ang mga panganib. Nakita natin na sa mga nakaraang araw, ang ating lalaki ay nagpalakas ng husto hanggat kaya niya. Pagdating sa lokasyon, sa wakas ay nauunawaan niya kung bakit walang sino man ang nakapagtagumpay sa piitang iyon at sinabi niyang hindi niya inakalang lilito ang isang piitan sa loob ng isa pa. Handa nang pumasok, napagpasyahan ni Shirasaki na kailangan muna niyang tapusin ang dagdag na piitan. Natuklasan natin na ang piitan ay tinatawag na Rock Fortress at Class C. Tumingin sa paligid, iniisip ng bida kung posibleng may lumitaw pang ibang piitan, nagpas siyang tingnan kung nasaan ang pinakamalalim na bahagi. Matapos matukoy kung aling pasukan ang tatahakin, harapan niyang nakita ang mga golem na D-rank. Napagtanto na aatakihin siya, sumulong at lumundag ang ating bida, habang sinasabing wala siyang panahon para harapin ang mga nilalang. Tumakbo siya, sinasabing alam niyang bastos, ngunit kailangan niyang maabot ang kanyang layunin. Hindi nagtagal, dumating ang binata sa isang pader na bato na may ilang nakabaong kristal. At pagkatapos sumingit sa isang siwang, napagtanto niyang kakaharapin niya ang pinuno, na isang pulang C-rank na golem. Galit na galit, naghanda ang halimaw na sumuntok, ngunit naiwasan ito ni Yuya gamit ang isa sa kanyang mga kasanayan at lumitaw sa ere. Sinimulan ang kanyang unang atake gamit ang Mantis Dagger, sumagot ang kalaban, na nagpilit sa kanya na umatras. Kahit na may pagkakaiba sa level, napagpasyahan ng protagonista na ang tanging problema ay ang pagtagos sa baluti ng nilalang. Dahil hindi gumagana ang mga atake ng pagtaga, nagpasya siyang gamitin ang hardening skill at pagkatapos magbigay ng isa pang suntok, napangiti siya ng mapagtanto na gumagana ang kanyang estratehiya. Sumugod ulit para umatake, sinabi ng ating bida na ito ay labanan ng tatag. Walang pag-aalinlangan, sumugod siyang muli sa malaking lalaki, hanggang sa nagawa niyang magbigay ng isang malakas na suntok, na naging dahilan upang bumagsak ang golem sa lupa, wala ng buhay. Hinihingal, sinabi ng protagonista na ang laban ay tumagal ng halos 30 minuto, ngunit sa paanungan, nagawa niyang manalo. Ngayon, sa antas 40, nagpasya siyang mag-focus sa pangunahing layunin at lumapit sa pinakaubod, sinabi niya na. Sabik, napagpasyahan ni Yuya na sa loob ay ang dagdag na piita na walang sino man ang nakatapos sa unang buhay niya. Pero ayos lang, dahil handa na siyang tingnan kung ano ang mayroon sa lugar na iyon. Dinala tayo sa ibang lokasyon, kung saan sinabi ng isang tao kay Daichi na pangalawang beses na siyang nabigo. Desperado, sinabi ng bata na may dahilan para doon. Paglingon, si Masaka Ren, pinuno ng Eclipse Guild, ay nagtanong kung sapat ba ang dahilan para kumbinsihin siya. Naalala ang isang babae, sinabi ng pinuno na siya ang unang nagkaroon ng kakaibang kasanayan sa guild. Natuklasan namin na ang pinag-uusapan niya ay si Orisa, na, ilang araw pagkatapos ng pagpupulong kay Grey Fang sa madilim na lugar na iyon, sa isa na namang laban, sa wakas ay umabot sa antas 10 at, dahil doon, nagkaroon ng kakaibang kakayahan na tinatawag na Almighty Enhancement. Agad niya itong iniulat sa Guildmaster, na nagsabing nangyari ito dahil nagising siya sa isang natural na kakayahan, at isa rin siyang espesyal, dahil karaniwan itong nangyayari kapag ang isang tao ay naging isang awakened. Kaya, itinuro sa kanya ng binata na may mga natural na kakayahan na lumalabas lamang pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas. Bukod pa rito, ang mga may natatanging kakayahan ay mas mahusay kaysa sa iba, na nangangahulugang ang dalaga ay magiging isang mataas na antas na awakened. Mabilis na napagtanto ni Miyanaga na tama si Masaka, dahil ang kanyang kakayahan, bukod sa pagpapahintulot ng mas maraming iba't ibang buffs, ay nasa ibang antas din, hanggang sa puntong natanggap siya sa isang mataas na antas na grupo, na tumulong sa kanyang umabot sa antas 26. Ang problema lamang ay ang kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng inggit sa ilan, ngunit determinado siyang makamit ang kanyang layunin.
Sa kasalukuyang sandali, tinatanong ng guildmaster kung handa na ang dalawa. Pumayag ang babae at ang naiinggit na lalaki, kaya nagtungo ang tatlo sa isang kilalang piitan. Dinala kami sa isang piitan ng Class E. Nag-iisip, sinabi ng dalagang mapula ang buhok na mahirap paniwalaan na mahigit 1 linggo pa lamang ang nakalipas, at isiniwalat na, dahil sa hindi inaasahang paglitaw ng isang mas malakas na halimaw, napilitan silang umalis. Ngunit ngayon, bumalik sila kasama ang pinuno, na isang gising na may ranggong B. Sabi ni Kamachi, hindi na kailangang personal na pumunta ang binata, ngunit sinabi niya na may bumabagabag sa kanya. Pagdating sa silid ng bitag, itinanong ng dalagang mapula ang buhok kung hindi ba mas mabuting talunin kaagad ang boss. Nakangiti, sinabi ni Masaka na kaya nga sila naroon, pagkatapos ay ipinapatong ang kanyang kamay sa kristal, na nagiging sanhi ng paglitaw ng isang mataas na kulay abo na pangil ng Rangosi. Ang dalawa ay naiwang walang masabi, habang sinabi ng batang lalaking may puting buhok na may hinala na siya nang basahin niya ang ulat. Natuklasan namin na ang halimaw na lumitaw ay tumutugma sa antas ng isa na nahulog sa bitag, kaya't mas malaki ang nilalang sa pagkakataong ito. Sumugod ang nilalang sa guildmaster. Sino ang nagpasyang umatras? Nagtanong si Arisa kung dapat ba siyang sumugod, ngunit tinanggihan niya at gamit ang kanyang galing, sunod-sunod siyang nagpapakawala ng mga suntok. May talsik ng katas ng strawberry kahit saan, sinabi niyang hindi man lang maituturing na kalaban ang halimaw na yon. Nakita ang binata na nag-iisip ng malalim, nagtanong ang dalaga kung may problema. Kinumpirma ni Ren na si Shirasaki ang sumak lolo noong tumakas si Daiichi, ibig sabihin, ang halimaw ay kasing lakas lang ng taong tumakbo, pero si Yuya, na mas mahina, ang umasikaso sa lahat. Nakangiti, sinabi ng leader na, sa totoo lang, walang problema. Ngunit dapat siyang magpasalamat sa binata sa pagprotekta sa mahalagang miyembro ng kanilang samahan. Pagkatapos, binabago niya ang usapan at tinatanong kung handa na ang dalawa para sa isang dungeon na may malaking gantimpala. Tuwang-tuwa, sinabi ng lalaking pula ang buhok na handang-handa na siya. Nang tanungin kung saan niya nakuha ang impormasyong yun, inilihim ito ng master at nagbigay ng mababaw na dahilan. Abala sa kanyang iniisip, naalala ni Mianaga na noong nakaraang linggo, maraming kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ngunit lahat ng ito ay dahil sa proto na nagligtas sa kanya. Kaya naman gusto niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa tamang paraan. Sabi ni Masaka, ngayong naayos na nila ang bagay na yun, oras na para harapin ang boss. Sumang-ayon ang dalawa, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ng batang redhead kung paano niya kailangang magpadala ng mensahe kay Shirasaki mamaya. Nakita natin ang isang madilim na anino na lumabas mula sa katawan ng nilalang na natalo at nagsimulang gumalaw papunta sa guildmaster. Samantala, sa dagdag na dungeon, na tinatawag na Judgment Chamber, gulat na gulat ang ating bida sa kung ano ang nasa loob. Paglabas mula sa portal, sinusuri niya ang lugar na kinaroroonan niya at nagpasya na ito nga ang inaasahan mula sa ganoong dungeon. Bigla na lamang nawala ang portal sa likuran niya, na nangangahulugang, para matapos ang misyon, may mga tiyak na kondisyon na dapat matugunan. Bigla na lamang lumitaw ang isang malaking berdeng ibon at inatake siya. Pagkatapos makailag, napagtanto ng proto na isa itong ibong hangin, Rangosi muling lumipad ang nilalang patungo sa kanya. Ngunit sa huli ay tinamaan ng saksak ng punyal. Nakahinga ng maluwag, sinabi ng ating bida na at least ay nagawa niyang talunin ang isa. Ang problema ay may isang grupo ng mga ibon sa kalangitan, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Pagkatapos ng ilang oras, nagawa niyang ilabas silang lahat at nagpa siyang baklatin ang mga talaang akashiko ng lugar na iyon. Sa pagbabasa ng aklat, natuklasan ni Yuya na ang dagdag na piitan ay may 2 patong at kinakailangang tapusin ang bawat misyon upang makapagpatuloy. Ang una ay isang laban kontra sa mga alon ng halimaw na patuloy nalilito sa loob ng 36 na oras. Kahit na nakita niyang mahirap yon, nakaramdam ang bida ng kaginhawaan na mayroon siyang kasanayan sa mga talaan. Napagpasyahan niya na kailangan niyang maging maingat sa paggamit niya ng kanyang MP, pati na rin ang banal na mata ng Propecia. Kahit na alam niyang may isa pang hamon pagkatapos matapos ang misyon na yon. Ipinapasya niyang isang tabi muna yon, dahil mas mayroon siyang mas kagyat na mga problema sa hinaharap. Sumusugod ng buong lakas, sinusubukan ng ating bida na pabagsakin ang sangkawan ng mga halimaw na level 30 hanggang 35 ng mag-isa. Sinusubukan siyang durugin ng isang ogre gamit ang kanyang pamalo,
ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang isa pang punyal, na nasira sa proseso. Hinaharap ang mga kaaway, napagtanto ni Shirasaki na ang pagharap sa kanilang lahat gamit lamang ang isang kutsilyo ay lilimitahan ang kanyang mga pagpipilian. Kaya, ibinabato niya ang natitirang piraso ng pinahusay na daga sa isang goblin at, lumulukso, inaagaw niya ang espada na gamit ng goblin na magbibigay sa kanya ng mas maraming opsyon sa pag-atake. Ngayon, sa level 41 at may dalawang armas, sinasabi ng bida na oras na para ibigay ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras, nakikita natin na pagod ang binata, halos hindi na makatayo. Gayunpaman, patuloy pa rin siya sa paghampas ng kanyang mga armas dahil alam niya, mula nang pumasok siya, na magiging mahirap ang misyon. Biglang, lumitaw ang isang level 40 High Gray Fang, na nagpapakitang gusto rin itong sumali. Sa pagharap sa nilalang, sinabi ng ating batang lalaki na ito nga ay isang napakahirap na laban, ngunit agad niyang naalala ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay at, pagtalon sa ere, iginiit niyang mas malala pa ang pinagdaanan niya. Pagkatapos talunin ang kalaban, umabot siya sa level 47 at nagpas siyang lumipat sa susunod. Pagkaraan ng 35 oras at 50 minuto, sinubukan ng bida na magpakatatag upang harapin ang natitirang 9 na minuto. Kaya, ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya, tinapos niya ang natitirang mga kalaban, hanggang sa lumabas ang isang mensahe na nagsasaad na ang misyon ay matagumpay na nakumpleto at, mula sa sandaling iyon, magsisimula na ang pagkalkula ng puntos ng tagumpay ng humamon at magiging available ang resulta sa loob ng 12 oras. Isang kubo ang lumitaw sa gitna ng parang at nagpasya si Yuya na pumunta sa lugar para magpahinga hanggang sa lumabas ang report. Nakaupo sa loob ng kubo, gumamit siya ng isang deep rest sphere, na naglilinis ng katawan mula sa dumi at nagpapataas ng paggaling ng HP habang natutulog. Nararamdaman niyang mas mahirap ang susunod na misyon. Sinimulan ng ating bida na ihanda ang kanyang katawan at isip gamit ang mga potion na dala niya, bago humiga at umidlip. Pagkatapos ng 12 oras, nagising siya at lumabas para mag-inat, hanggang sa lumabas ang isang mensahe na nagsasabing natalo ng humamon ang maraming halimaw na lampas sa limitasyon at, higit pa rito, sa simula ng misyon, nakumpirma na ang antas ng binata ay hindi lumampas sa pamantayan ng piitan. Kaya naman, dagdag na puntos ang iginawad, isang malakas na liwanag ang lumitaw at mula sa kung saan, isang susi ng kamera ng paghatol ang bumagsak sa kamay ni Shirasaki. Kaya, kailangan niyang magpasya kung susubukan ng hamon o babalik sa loob ng isang oras, ngunit kung pipiliin niya ang pangalawang opsyon, hindi na niya magagamit ang susi. Pinag-aaralan ang tarangkahan, nagpasya ang ating lalaki na mag-isip muna at, determinadong huwag umurong, ginamit niya ang kanyang kakayahan para magtipon ng impormasyon. Nakita natin na may isang simpleng layunin para sa huling misyon, na may kinalaman sa isa sa 3 uri ng halimaw, kabilang ang isang higanteng Cyclops at isang Fire Salamander. Napagpasyahan ng protagonista na pareho silang napakalakas, pero limitado ang kanilang mga atake, na nangangahulugang ang pangatlong halimaw ang pinakamahirap. Pagkatawid sa tarangkahan, nakita niya ang isang malawak na lugar sa gubat at napagtanto na ang kanyang kalaban ang pinakamahirap sa 3. Isang tinig ang nagbabala na nagsimula na ang huling misyon at kailangang talunin ng binata ang pinuno ng piitan, na isang pilak na adyalang kabalyero, rango B at antas 65. Sinubukan ng ating bida na manatiling kalmado nang makita ang nilalang sa itaas ng kanyang ulo, ngunit biglang gumawa ng ibang kilos ang kalaban at, sa pagbibigay ng unang atake, ipinakita nitong kaya nitong makita ang hinaharap. Napalayo si Yuya ng malakas, pero nakatayo pa rin siya at iniisip na kung direkta siyang inatake, patay na sana siya. Ang pinakamalaking problema ay ang katotohanan na sinara ng nilalang ang kanyang banal na mata ng Propacia. Natuklasan natin na ang boss ay may kakayahan ng mga gintong mata, na nagbibigay sa gumagamit ng pambihirang reflexes at paningin na higit sa tao. Kaya, ginagamit ng kabalyero ang kanyang mga mata upang hulaan ang mga galaw ng bata at malaman kung ano ang kanyang mga gagawin sa hinaharap. Matapos makailag sa isang atake, nagpas siyang sumugod pabalik ang agila, ngunit nakaligtas ng walang gallows ang bida. Nag-aalala, sinabi niya na hanggat hindi pa malinaw ang hinaharap, hindi niya magagamit ang banal na mata ng Propacia laban sa kalaban, kaya ito ang pinakamalaking banta sa kanya sa ngayon, lalo pat alam niyang nakikita rin ito ang hinaharap. Iniisip ng ating bida kung paano direktang matutukoy ng pagkakaiba sa purong lakas ang resulta.
Ito ay sa kabila ng walang silbi na pagkakaiba ng antas. Pagkatapos ng labanan gamit ang espada, nagpakawala ng atake ang boss. Ipinahihiwatig ni Sir Asaki na kung maglalayo siya ng sapat, hindi magiging maganda ang susunod na atake, dahil sipsipin ng nilalang ang lahat ng mana sa paligid at ilalabas ito ng buong lakas. Bilang patunay, pinaputok ng kabalyero ang isang magic cannon. Sa kaunting agwat, nagawa ng bida na makailag sa gilid sa tamang oras, habang iniisip na isa lamang itong biro. Ngunit, bigla, lumitaw ang agila sa likuran niya at, gamit ang kanyang binti, itinulak ang bata palayo, dahilan upang bumangga ang kanyang katawan ng malakas sa puno. Sugatan, sinabi ng aming binata na, gaya ng inaasahan, ang pagkakaiba sa purong lakas ay talagang napakalaki. Gayunpaman, magiging iba ang lahat kung magagamit niya ang kanyang banal na mata ng Propacia. Bigla, naalala ng binata na, sa ikalawang buhay na ito, nagkaroon siya ng maraming makapangyarihang kakayahan. Ngunit ang dahilan kung bakit nakipaglaban siya hanggang sa huli, sa kabila ng kanyang kakulangan sa talento, ay dahil hinarap niya ang kanyang sariling kahinaan. Sa isipang ito, nagpasya siyang huwag munang gamitin ang kanyang mga kakayahan. Para maabot ang pinagmula ng kanyang lakas, humaharap sa kalaban, sinasabi ng bida na maaalala niya ngayon kung paano lumaban bilang isang mahina. Napansin ang isang bagay, nagsisimulang umatras ang kabalyero, habang sinabi ni Sir Asaki na oras na para sumabak. Tumakbo, naalala niya na kailangan muna niyang isaalang-alang ang kakayahan ng kalaban, dahil ang sandata ng kalaban ay maaaring hatiin sa tatlong uri at, ang kanyang gintong mga mata at pisikal na kakayahan ay mas nakakalamang, bukod pa sa katotohanang hindi siya makakalayo, dahil sa mahiwagang kanyan. Muling sumugod ang kabalyero gamit ang kanyang espada, habang hindi ginagamit ng batang lalaki ang kanyang mga kakayahan. Ibinubuhos ang lahat, iniiwasan niya ang mga atake na maaaring ikamatay niya, nag-iisip kung paano siya makakaganti para hindi mapahamak. Dahil hindi siya makagamit ng mga gamot na nagpapagaling, napagtanto ng ating bida na malapit na siyang mapahamak. Ngunit, binabago ang estratehiya, nagsimula siyang tumakbo patungo sa kaaway. Nagulat sa bilis niya, nagtataka ang nilalang kung paano yun nangyari, habang sinasabi ng bida na may isa lamang paraan upang malutas ang sitwasyong yun. Pinag-aaralang mabuti ang kanyang kalaban, sa wakas ay nakahanap siya ng kahinaan at ibinibigay ang lahat para umiwas sa walang tigil na atake. Napagtanto niya na kailangan niya itong gawin ngayon, hawak ang isang geuma. Pinapanood ni Yuya ang kanyang kaaway na sumusugod sa kanya. Pagkahagis ng geuma, napagtanto niya na ang agila ay naglayo pa sa kanila, na nagpapakita na hindi ito makakilos habang nagkakarga ang magic cannon. Sinamantala ng ating bida ang pagkakataon at habang ang kanyang espada ay nalayo, sinabi, nang nakangiti, na ang kanyang layunin ay higit pa roon. Nakita namin na sinira ng kanyang punyal ang prasko ng potion na ibinato, para piliting gumana ang kanya ng kabalyero ng may mas maraming mahika, na magiging sanhi ng pagsabog nito. Gaya ng plano, nagkaroon ng malaking pagsabog. Gayunpaman, nakaligtas ang agila at patuloy na hawak ang kanyang espada. Subalit, sa gitna ng alikabok, inatake siya ni Sir Asaki, na ginamit ang kapangyarihan ng banal na mata ng Propacia para ipakita na siya na ang susunod na aatake. Alam na hindi na siya maaabot, sumugod siyang muli at umatake, ginagamit ang lahat ng kanyang pisikal na kakayahan. Dahil walang magawa, tinamaan ang kabalyero sa iba't ibang parte ng katawan at nagpasya, sa huling pagkakataon, na subukang gamitin ang kanyang mahiwagang kanyan. Napagtanto ng bida na padalos-dalos na sinisipsip ng kalaban ang mahika, sa kabila ng malapit na pagkasira. Pinalibutan ng apoy ang katawan ng boss, na napagtanto, huli na nakatakas ang bata at ngayon ay galing sa himpapawid. Sumisigaw, tinamaan ng ating bata ang balikat ng kabalyero, na tuluyang bumagsak sa lupa at ganap na talunan. Sa pagkapanalo, lumabas ang isang mensahe na nagsasabing maaari nang lumabas sa Judgment Chamber at, kasabay nito, umabot si Yuya sa level 57. Sabi ng misteryosong boses na ang mananakop ng dungeon ay gagantimpalaan batay sa mga achievement points at detalye ng pagkumpleto. Pagkatapos kunin ang mga potion na kailangan niya, iniisip ng protagonista kung ano ang magiging premyo niya. Dahil sa pagkumpleto ng pinakamahirap na misyon ng 10 levels na mas mababa sa pamantayan, nabunyag na dalawang espesyal na gantimpala ang ipagkakaloob. Ang una ay ang kakayahan ng walang hanggang imbakan. Namamangha,
sinabi ng bida na wala pa siyang nakitang ganito kalakas sa dati niyang buhay. Isang matinding liwanag ang muling sumilay para ipakita ang pangalawang gantimpala, na isang espada na halos katulad ng sa Silver Eagle Knight, na nagtataglay ng tatlong magkakaiba at pare-parehong makapangyarihang kakayahan. Bukod pa sa lumalakas ito habang lumalakas ang gumagamit, hawak ang maalamat na espada, sinabi ng ating binata na, walang duda, sulit ang kanyang pagsisikap at, nang makita ang tarangkahan, nagpasya siyang umuwi. Sa labas, sabik na siyang magpahinga kahit kaunti, pero napansin niya na may mensahe siya mula kay Marisa. Masaya ang bida na malaman na nagising ang isang likas na kakayahan ng babae, ngunit, nang mabasa niya na sasali ito sa isang malaking pagsalakay ng guild sa ika-1 ng Hulyo. Napagtanto niya na may mali, dahil ang ganoong pagsalakay ay dapat mangyari lamang sa ika-7. Tumakbo siya, at napag-isip-isip na ang lahat ay nasa panganib. Nakita natin muli si Miyanaga at ang kanyang grupo, na papasok na sa dungeon. Natuklasan natin na ito ay isang rank B na dungeon na tinatawag na Desert Land. Tuwang-tuwa si Takahashi Aizuyoshi, master ng Warriors Pride Guild, at sinabing nangyari ang lahat ayon sa sinabi ni Masaka. Sumasang-ayon, sinabi ni Aito Ryota, maestro ng dakilang guild ng mga salamangkero, na malaki ang tsansa na makakakuha sila ng isang primera klaseng artifact. Sabi naman ng leader ng Eclipse Guild na tiyak na maraming bagay doon at maaari nilang paghatian. Bigla, tinawag ng bata si Arisa, na nagulat. Lumapit siya at sinabi na malaki ang maitutulong ng kakayahan ng dalaga, kaya dapat niya itong gamitin ng walang pag-aalinlangan. Nag-iisip, sumang-ayon ang dalaga na dapat niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya, dahil inimbita siya para maging bahagi ng grupo. Biglang naalala niyang tingnan ang kanyang telepono at napagtanto na hindi pa sumasagot si Sir Isaki. Napagpasyahan niya na kailangan niyang mag-focus sa pagtatapos ng dungeon sa oras na iyon. Pagkalipas ng 2 oras at ilang taunang halimaw, sinabi ni Ren na oras na, habang nakaharap sa isang Minotaur na rank B, ang boss ng dungeon. Sumisigaw, inutusan niya ang lahat na pamwesto at umatake. Sumunod ang grupo ng walang pag-aalinlangan at nagsimula ang laban. Gulat na gulat, sinabi ni Miyanaga na alam na niya kung ano ang atake ng isang mataas na level na awakened. Inutusan siya ng lalaking puti ang buhok na gamitin agad ang kanyang kakayahan. Sumusunod ang dalaga at tinawag ni Masaka ang kanyang espada na Helheim. Pagkatapos magbigay ng isang sipa, atake, sinabi niya na katapusan na. Habang hindi makapaniwala ang lahat sa sobrang lakas ng sandata, sinabi ng 2 guild master na dumating na ang gantimpala, nang makita ang core. Sumulong, sinabi ng leader ng Eclipse na matagal na niyang hinihintay ang sandaling yun, at sinabing magbubukas na sana ang portal. Nagtataka, tinanong ni Takanashi kung hindi niya ba sisirain ang core. Ikinagulat ng lahat, sinabi ni Ren na hindi niya gagawin yun kahit sa panaginip. Sa huli, yun naman talaga ang tunay niyang layunin. Ang parehong itim na anino mula kanina ay lumabas mula sa katawan ng Minotaur at dumiretso sa batang lalaki, na nakangiting sinasabi na oras na para sa malaking pagbubunyag. Tanong ng ibang mga kasapi kung ano ang nangyayari, at ano ang ibig sabihin noon. Simula ng pagpapaliwanag, sinabi ni Masaka na mayroon siyang kakaibang kakayahan na kunin ang mga anino ng mga pinapatay niya at gamitin ang mga ito bilang kanyang mga tauhan. Naguguluhan, tinanong ni Arisa kung bakit niya yun itinago sa lahat ng oras. Hindi sumasagot, sinabi ng bata na bilang isang epekto, kaya niyang makipag-usap sa mga nilalang, at doon niya nalaman na napili siya bilang isang pinuno. Kaya, nang tanggapin niya ang alok, tinuruan siyang mabuti at natuklasan na ang mahika ng pusod na yun ay maaaring magbukas ng pintuan kung saan lilito ang mga hindi nakikitang halimaw, na magsisimula ng unang sakuna na tinatawag na tagapagpauna ng itim na anino. Iyon ay magiging dahilan upang siya ang maging pinuno nito, kaya lahat doon ay kailangang sumunod sa kanya at maging mga anino rin. Hindi makapaniwala, tinanong ng 2 pangdalubhasa kung yun ba ang layunin ng pag-atake na yun mula pa noong una. Kinukumpirma, sinabi ni Ren na kailangan niyang tipunin ang mga may tamang kakayahan at, kahit na ang plano niya ay maghintay pa ng 1 linggo, nagbago ang lahat dahil kay Arisa, na may kakaibang kakayahan na lubos na magpapalakas sa kanya, na mas mainam kaysa sa pagkuha ng maraming tao. Nagtatanong ang babae kung kailan pa yun pinaplano ng binata, at sinabi niyang noon pa man, tapos tinanong kung hindi ba siya nagtaka na ang kanyang ina ay may stage 4 na magical exhaustion syndrome at nasa isang malaking ospital.
Ibinunyag ni Masaka na nagbigay lamang siya ng suporta dahil mayroon siyang ibang motibo. Sabi ng dalaga, hindi raw yun makatwiran dahil noong kinuha siya, wala siyang talento. Gayunpaman, sinabi ng pinuno na nakikita niya ang likas na kakayahan ng mga posibleng tauhan. Kaya alam niyang madyay gising siya at sabik siyang naghintay sa tamang pagkakataon, nagtatag pa nga ng Eclipse Guild, para tipunin ang mga karapat-dapat maging anino niya. Itinuro si Mien Aga, sinabi niya na siya ang pinakaangkop na kandidato, kaya siya ang mauuna. Sa pangunguna, sinabi ni Aito at Takahashi na hindi nila hahayaan na mangyari yon, ngunit ginamit ni Ren ang kanyang kapangyarihan at inutusan silang yumuko habang hinihintay ang kanilang pagkakataon. Nagulat ang dalawa na napakalakas ng binata. Sumisigaw, nagbabala ang pulang buhok na babae na magpapalakas siya. Ngunit bigla na lamang siyang napaluhod sa lupa at natanto na wala na siyang mahika. Mabilis niyang napag-isip-isip na binalak ng leader ang lahat habang lumalapit ito at naghahanda na atakihin siya. Ipinikit ang kanyang mga mata, tinatanong ni Arisa kung ito na nga ba ang kanyang katapusan, habang nagmamakaawa na may tumulong sa kanya. Bigla, isang suntok ang tumama at, sa gitna ng mga luha, napagtanto ng dalaga na hindi siya nakakaramdam ng sakit. Ngunit pagdilat niya ng kanyang mga mata nakita niyang nailigtas siya ni Yuya. Iyon, harapan sa kaaway, sinasabing lulutasin niya ang sitwasyon. Sumisibol ang pag-asa sa mga mata ng dalagang pula ang buhok. Nagulat daw si Ren at nagtanong kung bakit naroon ang binata. Nang tanungin kung kailangan pa ba talaga niya ang sagot na yon, sinabi niyang gusto niyang magpasalamat, dahil ang bata ang nagligtas kay Mien Aga noon at nagbigay daan sa lahat ng iyon. Ngunit mukhang alam na yata ng binata ang lahat bukod pa sa pagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan. Naaalala ang nakaraan, sinabi ng Proto na ang lalaking iyon ang sanhi ng unang sakuna, na kumitil sa buhay ng maraming nagising. Bilang nag-iisang nakakaalam nito, sinabi niyang pipigilan niya ang bata, kahit ano pa ang mangyari. Tumatawa, sinabi ni Masaka na hindi dapat masyadong mataas ang tingin ni Sir Isaki sa sarili niya dahil lang napigilan niya ang isa sa mga atake niya. Isa pa, hindi siya mapipigilan ng isang walang kapangyarihan, lalo na kung walang ibang may gising na may mas mataas na ranggo. Dahil doon, naalala ng ating bida ang bago mangyari ang pagbabalik. Noong isang araw, nag-away ang leader at si Kamachi, na hindi napigil ang mamatay si Arisa. Nang sumagot siya, sinaktan ni Ren ang bata. Habang si Yuya ay iniisip lamang kung paano yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong namatay sa harap niya at napagpas siyang umalis sa samahang yun. Kaya, pagkalipas ng ilang linggo, nangyari ang unang sakuna at halos 30% ng mga nagising sa Japan ay pinatay. Hanggang sa may isang nagising na Rangobi ang pumatay kay Masaka, na nagpahiwatig sa kanya na wala sana siyang magagawa simula pa lang. Nagpasimula ito ng matinding pagkakasala na sumunod sa kanya habang buhay. Gayunpaman, ngayon, mayroon siyang pagkakataong pigilan ang unang sakuna mula sa pagaganap. Kaya naman, hindi niya kailanman ipinaalam ang kanyang kapangyarihan sa kahit kanino at nag-focus sa pagpapalakas. Kahit na natatakot na baka ego lang niya ang nagsasalita, sinasabi ng Proto na lalaban siya hanggang sa huli. Sinasabing wala siyang panahon para mag-aksaya, nagdesisyon ang leader ng Eclipse Guild na ilabas ang kanyang huling baraha. Kaya naman, tinawag niya ang isang Grey Fang, para siguraduhin agad na matanggal ang binata. Nakita ni Arisa ang Minotaur at ang Giant Wolf na sumugod kay Yuya kaya siya ay nag-alala. Ngunit, gamit ang kakayahan ng Flame Wing ng kanyang espada, pinabagsak agad ng ating bida ang dalawang anino. Naiwan si Masaka na lubos na nagulat, katulad ng lahat ng nanunood. Nang tanungin kung paano siya nagkaroon ng ganoong kalakas, sinabi ng Proto na nagkamali ang kanyang kalaban. Dahil tinawag siya nitong walang halaga, hindi alam na kaharap niya ang kanyang pinakamalaking kaaway. Tinanong ng pinuno ng guild ng Eclipse kung bakit yun ang iniisip ng binata. Ngunit sinabi lamang ng ating bida na mauunawaan niya kapag tapos na ang laban. Tumatawa, nagpa siya ang batang may pulang mata na huwag nang magtanong at alamin na lang. Alamin kung ano ang itinatago ng binata pagkatapos siyang talunin at gawing anino. Nang makita ni Yuya na papalapit ang kanyang kaaway, napagtanto niya na ang kakaibang kakayahan nito ay may kaugnayan sa espada. At nakaya lamang nitong kontrolin ang anino ng mga taong napapatay niya. Kaya naman buhay pa ang ibang mga nagising. Nang matanggap ang unang atake, nagawa ng ating bida na harangan ito gamit ang espada.
Nagpas siyang agad na sumalakay para hindi bigyan ng oras ang kalaban na makabawi. Ipinakita ni Masaka na mabilis din siya kaya nagpalitan sila ng mga atake. Hindi makagalaw dahil sa anino, hindi makapaniwala si Daichi na talagang ipinagtatanggol ng binata ang kanyang sarili laban sa pinuno ng guild. Umaatres ng kaunti, iniisip ng Proto na gaya ng inaasahan, magiging mahirap ang laban. Habang sinusubukan ng kanyang kalaban na alamin kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking kapangyarihan. Determinado upang siguraduhin na hindi na mabawi ni Arisa ang kanyang kapangyarihang mahika, nagpasya si Ren na baguhin ang taktika. Nakikita ang mas maraming anino na lumilitaw, nagtatanong si Sir Isaki kung talagang iniisip ng bata na gag-ana yon. Sabi ng isa na ang mga anino ay pampagulo lamang. Ngunit, pagkatapos halos matanggap ang isang nakamamatay na atake, natuklasan niya na kaya ng binata na gawin ang dalawang bagay ng sabay. Nagpakawala ng isa pang atake ang Proto, at itinapon ang kanyang kalaban. Napag-isip-isip ni Masaka na ang problema ay ang espada ni Yuya. At walang silbi ang pag-atake gamit ang mga anino. Sa medyo mapanuyang paraan, humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos at sinabi na isa nga sa kanila ang bata. Na ginagawa siyang karapat-dapat bilang kanyang unang tauhan. Nang tawagin siyang henyo, sinabi ng ating bida na sa katunayan, hindi siya isa. Para sa pantay na laban para makamit ang titulong yun sa huli, hindi niya ito nakamit. Ibig sabihin, isa lang siyang ordinaryong tao. Tinatanong ni Ren kung ano ang sinasabi ng bata. Nagpapaliwanag, sinasabi ng Proto na dahil isa siyang ordinaryong tao kaya niya tatalunin ang isang henyo. Nagsisimula na naman ang dalawa sa isang serye ng mga hindi kapani-paniwalang suntok. Hanggang sa napagtanto ng pinuno ng guild na mas mapapahamak siya. May malalim na sugat sa balikat, nagtataka siya kung paano nagbago ang enerhiya ni Sir Isaki ng biglaan. Tila parang mayroon siyang walang katapusang lakas. Sa kawalan ng halos anumang magawa, nagpasya si Masaka na gamitin ang kanyang huling baraha. Isang kasanayang tinatawag na paglilinis ng kaluluwa. Nakikita natin na ang mga anino na nagpapanatiling gising sa iba ay nawala. Dating isang kasanayan na nagbibigay pansamantala ng malaking pisikal na lakas sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang mga tauhan. Determinado na manalo sa laban, nagpasya ang bata na isakripisyo ang karamihan sa kanyang mga anino. Sumisigaw, inutusan niya si Yuya na maghanda ng mamatay dito at ngayon din. Nakikita ang pinuno ng guild na sumusugod sa binata, natatakot ang mga nanunood sa maaaring mangyari. Ipinapakita na hindi ito magiging madali, nagpas siyang gamitin ng ating bida ang katangiang nagpapalakas ng lahat ng kanyang abilidad. Nasangga ang atake ng kalaban sa tamang oras. Gulat, nagtataka ang lalaking puti ang buhok kung bakit hindi pa rin siya manalo, kahit paanong ginawa niya. Pareho silang naghahanda para sa isa pang laban, habang sinasabi ng Proto na oras na para tapusin ito. Pinagmamasdan ang sunod-sunod na suntok, nagtataka sina Takahashi at Aito kung anong klaseng baliw na laban ito. Habang nag-aalala lamang si Arisa para sa kanyang kaibigan. Itinutulak gamit ang espada, sinasabi ng Proto na siya ang mananalo dahil nasa kanya ang kalamangan. Hingal na sinabi ni Masaka na nagulat siya, pero hindi pa rin niya hahayaan na malampasan siya ng binata. Pagkatapos, tinanong niya kung okay lang ba ito dahil isa lang ang pinagtutuunan nito. Nakatingin sa ibaba, napansin ng Proto na kinakagat ng isa sa mga anino ang kanyang bukong-bukong at, binago ang kanyang galaw, nilipol niya ang nilalang, nakangiti. Sinabi ni Ren na ang ganoong pagbubukas, sa sitwasyon na ganoon, ay nakamamatay. Gayunpaman, nakatakas si Sir Asaki sa atake. Gayunpaman, sinabi ng kalaban na hindi pa tapos at umatake ulit. Nakikita na nakalayo na ang binata, napagtanto ng leader ng guild na mauubusan siya ng oras. Napagtanto ng leader ng guild na makakatanggap siya ng ganting atake dahil sa iniwang niyang puwang. Mabilis niyang napagtanto na, kahit na ganoon, hindi mapipigilan ang atake niya. Natuklasan natin na ang diwa ng kanyang espada ay ang personifikasyon ng kamatayan at nagbabago ito depende sa imahe ng gumagamit. Kaya, ang simpleng mga atake ay tiyak, hanggang sa puntong parang nilalabanan ang layo para lang matamaan ang target. Sumisigaw si Ren at sinasabing katapusan na ito ng bata, ngunit may nangyari. Sabi ng ating bata na sa katunayan, wala naman talaga siyang kaugnayan sa kanya at walang espesyal na ugnayan ng tadhana na nag-uugnay sa kanila.
Dahil ang kanyang pagkadama ng tungkulin ay maaaring walang saysay mula pa sa simula, ngunit gayunpaman, itinulak siya ng panghihinayang at pagkakasala. Kaya naman, nais niyang humingi ng paumanhin at ibunyag na alam na niya na mangyayari ito. Habang umaagos ang strawberry juice mula sa sugat, inaamin ni Masaka ang pagkatalo bago bumagsak sa lupa. Nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala ang mga manunood na nangyari ito at ligtas na sila ngayon. Tumingala si Shirasaki, nakahinga ng maluwag, habang sinasabi ng buhay pa ring kalaban na hindi siya makapaniwalang natalo siya. Sabi ng Proto, binalaan niya siya, habang ang bata, na naglalabas ng kanyang likido, ay sinasabi na siya nga ang kanyang pinakamalalang kaaway. Pagod, napaluhod din ang ating binata, habang nagsisimulang kumupas ang epekto ng pagpapalakas ng lahat ng abilidad. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-ingat sa susunod na gagamitin niya yon. Tumakbo si Arisa papalapit, para tingnan kung okay lang ang binata, pagkatapos tulungang tumayo, nagpasalamat ang Proto. Pero sinabi ng babae na siya ang dapat magpasalamat. Tapos sinabi niya na sa wakas ay naintindihan niya na hindi siya nananaginip noong nailigtas siya noon. Dahil muling isinugal ng binata ang kanyang buhay, ipinahayag ni Miyanaga ang pinakatapat na pasasalamat niya sa buong buhay niya para sa lahat. Na nagpapaalala sa ating lalaki kung ano ang hiling ng kanyang kapatid bago mamatay sa kanyang nakaraang buhay. Nag-iisip, sinabi niyang sa wakas ay nagawa niyang tuparin ang hiling ni Kana. Pagkatapos, nagpasalamat ang lalaki kay Arisa, ngunit bago pa man niya maipaliwanag kung bakit siya ay naputol. Nang iba pang nagising, na nagpas siyang sumali sa usapan at magsalita tungkol sa kung gaano siya kagaling. Lumingon, itinanong ni Takahashi kung ano ang gagawin nila kay Masaka. Sinabi ng ating lalaki na ang tama ay ipaubaya nila ang lalaki sa espesyal na dibisyon ng asosasyon. Dahil ang mga nagtatangkang manakit ng iba ay dapat harapin ang kanilang ganti. Kahit alam niyang may mga taong malulungkot na hindi naparusahan si Ren. Napagpasyahan ni Yuya na maaaring maging kapaki-pakinabang ang kakayahan nito sa paglutas ng mga misteryo ng piitan sa hinaharap. Pagkatapos, nagpasya siyang harapin ang pinakasentro ng piitang yun. Sinabi ni Arisa na nabanggit ng leader na ang bagay na yun ay magpapakawala ng napakaraming halimaw sa mundo. Sabi ng Proto totoo yun, pero kailangan na lang nilang sirain ang sentro bago ito tuluyang mapuno ng enerhiya. Kapag nabasag ang bilog, ilang itim na anino ang bumabalot sa katawan ng binata, na nalilito sa gitna ng kadiliman, at nagtatanong kung nasaan siya. Kahit hindi niya mailarawan ng pakiramdam, sabi niya parang pamilyar ito. Bigla, may isa pang itim na bilog na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit nagising ang bida mula sa kanyang pag-iisip ng tawagin ni Miyanaga, nagsisinungaling, sinabi niyang magiging maayos ang lahat. Habang nagtataka kung ano yon, nakita natin na, pagkaalis ng grupo sa piitan, si Ren ay ipinasa sa asosasyon, at dahil sa pagod, lahat ay pinauwi. Tuwang-tuwa, sabi ng babaeng pula ang buhok na dapat na silang umuwi. Sumasang-ayon, nagpas siyang samahan siya ng ating bida, at kaya, silang dalawa ay umalis. Samantala, sa isang bansa, sa loob ng isang piitan na S-rank, isang babaeng may mahabang buhok na blonde ang nagmamasid sa isang nilalang na kanyang natalo. At habang tinitingnan ng mga bituin, napagtanto niya na isa sa masasamang bituin ang nawala, na nangangahulugang may nakapagpabago ng kinabukasan. Nalaman natin na ang kanyang pangalan ay Asakura Ryan, at isa siyang awakened ng rank S, level 236, na pumapangalawa sa pambansang ranggo. Ilang araw pagkatapos ng malawakang operasyon, sa kwarto ni Kana sa ospital. Sabi ni Shirasaki, kailangan lang maghintay ang kapatid niya hanggang kinabukasan. Pagkatapos, sabi niya aalis siya, pero babalik bukas para sunduin siya. Nakangiti, nagpasalamat ang babae sa kanyang kuya. Sa mas mababang palapag ng ospital, nakilala ng bida si Arisa, na nagsabing tinignan niya lang kung kamusta ang kanyang ina. Nalaman natin na, sa pagbalik, nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na mas makilala ang isa't isa, at nagkwento ang babae tungkol sa kanyang ina at sa kanyang kakayahan. Nang malaman na hindi lang ang kapatid niya ang may sakit, napagpasyahan ng ating bida na kailangan niyang makuha ang lunas sa lalong madaling panahon. Pagkagising mula sa kanyang pag-iisip, sinabi niya sa dalaga na oras na para pumunta sa samahan. Pagtingin sa labas ng bintana, iniisip ni Kana kung sino ang babaeng katabi ng kanyang kapatid, ngunit biglang sumulpot ang isang nurse at sinabihan siyang magpahinga.
Nakahiga sa kama, sinabi ng dalaga na kukwestiyonin niya si Yuya sa susunod na araw. Napalingon siya nang marinig ang balita tungkol sa kaso ng pag-atake sa piita na kinasasangkutan ni Masaka, at nalaman na ang awakened na nakatulong sa paglutas ng insidente ay pumalit sa pwesto ng bata sa pambansang ranggo. Dinala kami sa punong tanggapan ng asosasyon, kung saan humihingi ng paumanhin si Suzuki mula sa Departamento ng Pangkalahatang Gawain dahil sa pagtawag sa dalawa sa huling minuto. Sinabi ni Arisa at Sir Asaki na walang problema. Pagkatapos, sinagot nila ang ilang tanong tungkol sa nangyari noong araw na yon. Nanatiling tahimik si Ren mula nang magkamalay siya, iniisip na nagtataka ang Proto kung nangangahulugan ba iyon na hindi na siya makakakuha ng karagdagang impormasyon sa lalong madaling panahon. Dahil sa pagkausisa, nagtanong ang pulang buhok na babae kung ano ang gustong pag-usapan ng lalaki ng sarilinan. Diretso sa punto, binanggit ni Suzuki na ang Eclipse Guild ay nabuwag na at si Masaka ay tinanggal sa pambansang ranggo. Nalaman natin na ang mga nasa loob ng top 100 ay tinatawag na rankers. Naguguluhan, nagtanong ang Proto kung ano ang kinalaman nito sa kanya, at ibinunyag ng lalaki na ang posisyon 86 na ay sasakupin na ngayon ng binata. Nabigla ang dalawa sa impormasyon. Nakangiti, sinabi ni Arisa na kamangha-mangha iyon. Nang tanungin kung tama ba talaga iyon, kinumpirma ng lalaking nakasalamin at sinabing, bukod sa napatunayan na ang kanyang mga kakayahan. Iminungkahi siya ng mga maestro ng Warrior Pride at mga dakilang guild ng mages. Iniisip na, sabi ng bata natin na ito ang unang beses na opisyal siyang nakilala sa ganoong paraan. Dagdag pa ni Suzuki na maraming guild ang nagpadala ng imbitasyon kay Miyanaga. Mabilis na napagtanto ni Yuya na ang kakaibang kakayahan ng dalaga ay talagang pambihira. Nagtanong ang babae kung maaari ba siyang mag-isip-isip muna, na ikinagulat niya. Sa pagtatapos ng pulong, pareho silang lumabas ng silid na magaan ang pakiramdam at masaya. Nakangiti, binati ni Arisa ang kanyang kaibigan sa pagiging isang ranker. Nagpapasalamat ang Proto sa kanya at sinasabi na, sa totoo lang, swerte lang siya. Hindi sumasang-ayon ang dalaga at sinasabing may gusto siyang itanong. Bigla, may sumisigaw na umaagaw ng atensyon ng dalawa. Sa reception desk, inuutusan sila ng isang lalaki na dalhin sa kanya ang taong di umano'y tumalo kay Masaka. Nang marinig na nabanggit ang kanyang pangalan, lumingon si Sir Asaki at humarap kay Gakuto Shimura, ika-87 na pwesto sa pambansang ranggo. Tinanong ng lalaki kung ang binatang lalaki ba ang hinahanap niya, at nang kumpirmahin ito, sinabi niya na ninakaw nito ang pwesto niya nang kunin nito ang posisyon ni Masaka. Dahil balak niyang labanan ang bata, galit na galit, sinabi rin ng ranker na malamang gumamit ng mga daya ang Proto para makamit ang ganoong tagumpay, at kaya hahamunin niya ito sa isang duelo para sa ika-86 na ranggo. Napagtanto ng ating bida na komplikado ang sitwasyon, ngunit hindi siya obligadong tanggapin yun. Gayunpaman, alam na mas maraming tao ang magdududa sa kanyang kakayahan sa hinaharap, makakabuti na gamitin ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang lakas. Papalapit, sinabi niyang tinatanggap niya ang hamon. Pagkalipas ng 10 minuto, sa larangan ng pagsasanay sa loob ng punong tanggapan ng asosasyon, naalala ni Yuya na hindi pa rin 100% ang kanyang kapangyarihang mahika, dahil hindi pa siya nakikipaglaban sa anumang halimaw. Nakangiti, sinabi ni Gakuto na mabuti na nakitang tumakbo ang bata, habang iniisip na hawak lamang niya ang posisyong yun dahil nakipaglaban siya sa isang grupo ayon sa mga sabi-sabi at tungkulin ng isang matanda na itama ang pagkakamali ng isang baguhan. Sa mga nanunood, kumbinsido ang lahat na mapupunta kay Shimura ang tagumpay. Sinabi ng announcer na ang kondisyon para sa panalo ay hindi na makakalaban o pagsuko, dahil ipinagbabawal ang pagpatay, simula agad pagkatapos magsimula ang laban. Sumugod sa atake, sinabi ng lalaking may palakol na ibubunyag niya kung sino talaga ang Proto. Gamit ang kanyang espada, nagawang harangin ni Sir Asaki ang atake. Sumisigaw, inutusan siya ng kalaban na huwag isipin na matatalo niya ito sa antas ng kanyang kasanayan. Nagkomento ang mga manunood na, gaya ng inaasahan sa batang maikli ang buhok, nasa depensa ang kalaban. Nag-aalala, sinabi ni Arisa na parang may mali, dahil noong laban kay Masaka, mas malakas ang kaibigan niya. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng ating bida na tutuperin niya ang hiling ng kalaban at hindi na magpipigil. Matapos matamaan, sinubukan ni Gakuto na unawain kung ano ang nagbago, dahil bigla na lang naging mas tumpak ang bida.
Sabi ng Proto, hindi pa tapos at nagpatuloy sa pag-atake ng sunod-sunod, hanggang sa umatras ng husto ang bida. Nagtatanong ang mga tagahanga ng mga ranker kung bakit nangyayari ito. Bagamat napagpasyahan ni Miyanaga na ang galing ni Yuya ay napakalaki, binabalanse nito ang agwat sa antas kahit pa sa mga ranggo. Tinatanong ni Shimura kung nagtitimpi ba ang binata kanina. Kinukumpirma, sinabi ng Proto na kung tinalo niya ito ng mabilis, hindi maiintindihan ng mga manunood ang nangyari. Kaya naglaan siya ng oras para sukatin kung gaano siya dapat magtimpi. Galit dahil minamaliit, sinabi ng Rango na hindi niya yun intensyon, pero ngayon ay susugurin niya si Shirasaki. Sa labas ng lugar ng pagsasanay, isang batang babae na may suot na beret ang nakabalita tungkol sa laban para sa Rango. Aktibo ang kanyang kakayahan na tinatawag na Crimson Break Slash, nagpakawala si Gakuto ng isang malakas na atake. Iyon ay bumiyak sa lupa malapit sa mga upuan. Nag-iisip, sinabi ng ating lalaki na ang kakayahan na yun ay nagbibigay sa gumagamit ng malakas na pisikal na lakas at pinahuhusay ang mga kakayahan ng palakol. Interesado, tinanong niya kung bawal ang pagpatay sa ganoong uri ng laban. Balewala, sinabi ng lalaki na kung natatakot mamatay ang bata, dapat siyang sumuko agad. Pagkatapos iginiit na, sa katunayan, hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon para doon. Sa pagtatanggol laban sa mga atake, sinasabi ng Proto na hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Kung magkakamali siya, mawawala ng saysay ang lahat. Sinusuri ang sitwasyon, napagpasyahan ng ranker na kailangan niyang sirain ang espada ng binata para hindi na siya makapagtanggol. Kaya, dinagdagan niya ang lakas ng kanyang kakayahan, naglalayong tamaan ang sandata. Nakita natin na hindi nasira ang talam, ngunit sa lakas ng impact, nawala ni Shirasaki ang kanyang espada. At dahil wala siyang armas, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga kamao para paliparin ang kalaban. Nagulat ang lahat nang makita si Shimura na tinamaan. Nang makita ng kalaban na kinukuha ng binata ang kanyang espada, napagtanto niya na may kakayahan itong mag-imbak. Kinukumpirma ito, sinabi ng Proto na doon na matatapos ang laban, kaya kailangang pumili ang ranker kung susuko o mamamatay. Nag-aalala, sinusubukan ng bata na magdesisyon kung anong gagawin, pagkatapos ay iginiit na hindi ito makatarungan. Dahil sa labas, ang paggawa niyon laban sa mga halimaw ay nagreresulta sa kamatayan, kaya dapat nilang simulan ulit ang duelo. Nagkomento ang mga manunood na ito ang pinakahangal na dahilan na narinig nila. Alam na ang paggamit ng armas ay maaaring makasakit ng malubha sa kanyang kalaban. Iminungkahi ni Yuya na maglaban sila ng walang armas. Dahil nakakaramdam ng pagtatagumpay, pumayag si Shimura at sinabing pagsisisihan ng bata ang kanyang desisyon. Sinasabing mabagal ang bata, sa isang galaw lang, itinumba siya ng Proto sa lupa, tinatanong kung yun lang ba ang kaya niya. Tumayo at sumugod muli, sinabi ng ranker, hindi pa tapos. Habang iniisip kung paano nababasa ng bida ang lahat ng kanyang galaw. Nalaman natin na, sa kanyang unang buhay, nag-focus si Shirasaki sa pag-aaral ng mga kasanayan sa pagpapahusay dahil sa kakulangan niya sa talento. Kaya naman, pagdating sa totoong labanan, may espada man o wala, lamang siya. Habang nanunood ng laban, nagulat ang misteryosang babae kanina sa galaw ng ating bida. Determinado na panatilihing buo ang kanyang dangal bilang ranker, nagpasya si Gakuto na ibigay ang lahat at, hindi na inaalala ang mga patakaran, kinuha ang kanyang palakol para sana'y saktan ng husto. Muling tinawag ng Proto ang kanyang espada, matagumpay na hinarang ang palakol bago kinuha ang Mantis Dagger at, tinamaan ang kanyang kalaban sa leeg. Agad na bumagsak sa lupa ang bata, sinasabing imposible na matalo siya. Inililigpit ni Yuya ang kutsilyo at tumingin sa karamihan, na walang tigil sa pagpalakpak sa kanya. Ipinahayag ng announcer ang binata bilang panalo at si Arisa ang unang tumakbo para salubungin siya. Nakakatanggap ng maraming papuri, sinabi ng Proto na wala masyadong karanasan si Shimura sa ganong uri ng laban. Dahil sanay lang siyang lumaban sa mga halimaw, biglang, lumapit ang isang dalawa, na ikinagulat ng lahat. Ito si Tennoji Taiga, na nasa ika-82 pwesto sa national ranking, at si Asakura Ryan. Agad na naalala ng ating binata nang tanungin siya ng dalaga kung bakit siya lumaban ng husto, kahit nakapalit nito ang lahat. Sa kasalukuyan, nagpakilala ang dalaga at sinabing mayroon siyang gustong pag-usapan sa binata.
Pumunta ang apat sa mas pribadong lugar at sinikap ni Arisa na magpakalma para hindi mataranta, dahil inimbita rin siya sa pagpupulong. Muling nagpakilala si Asakura, pero sinabi ni Yuya at Miyanaga na kilala nila siya. Nag-iisip, sinabi ng bida na ang dalaga ang tumalo kay Masaka sa nakaraan niyang buhay, at itinuturing na pinakamalakas na nagising sa bansa. Ngunit natuklasan niya agad na, sa mundong ito, ang babae ang pangalawa sa ranggo. Humingi ng paumanhin ng galit dahil nadismaya nito ang binata sa impormasyong yun. Naguguluhan, nagtataka ang ating lalaki kung ano ang nangyayari. Ngunit, ginugulo ang kanyang pag-iisip, dumiretso ang babaeng blonde at sinabing gusto niyang magpasalamat sa kanya, dahil siya sana ang dapat humarap kay Ren. Nagtanong si Arisa kung alam ni Ryan na nagpaplano ang lalaki, kinukumpirma na handa ang dalaga na magbunyag ng isang bagay, kahit natutol dito si Taneji. Pagkatapos niyang pamitik, lumitaw ang isang mapa ng mga bituin sa harap ng lahat. Ipinapaliwanag, sinabi ng masungit na babae na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga kalamidad na darating. Ngunit, dahil hindi perpekto ang sistemang ito, hindi palaging posible na tukuyin ang eksaktong oras o laki. Kaya naman gusto niyang pasalamatan ang bata sa pagpigil sa pinakamalala na mangyari sa kanyang lugar. Sinabi ng lalaking may kulay kape at pulang buhok na hindi kailangang magpasalamat ang kanyang kaalyado, ngunit hindi siya sumang-ayon at sinabing kailangan. Pinakiusapan ni Sir Isaki ang dalaga na itaas ang kanyang ulo at sinabing ginawa lamang niya ang nararapat. Gayunpaman, sinabi ni Asakura na gusto niyang mag-alok ng kapalit. Sa pagiging diretso, sinabi ng bida na iniisip niyang bumuo ng isang samahan at gusto niyang malaman kung maaaring maging sponsor ang Istari Sky Grove. Ibinunyag na, para bumuo ng isang organisasyon, kailangan, bukod pa sa personal na mga nagawa, ang rekomendasyon ng isang samahang na itatag na. Kaya naman, walang mas mainam na pagpipilian kaysa sa grupo kung saan pinuno ang dalaga. Sa pagsasabing nagtitiwala siya sa lalaki, sumasang-ayon ang rancor, galit, na maging bahagi nito, kahit na iniisip niya sanang kunin siya para sa kanyang samahan. Ngunit ngayon, kailangan niyang tipunin ang mga kinakailangang kasapi at ipaalam sa kanya. Naiinis, sinabi ni Taiga na hindi pa rin niya nakikilala ang binata, dahil masyado itong mayabang at pinayuko pa si Ryan. Nakita ang pag-alis ng lalaki, nagtanong si Arisa kung ano yun. Ngunit sabi ng ating binata na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Paglabas ng gusali, nagtanong ang dalaga kung totoo bang gusto niyang bumuo ng isang guild, kinumpirma niya ito. Dahil ang mga sakunang darating ay hindi magiging simple at kailangan ng mga talentadong kaalyado para labanan ang mga ito. Umahan mula sa kanyang pag-iisip, nagpasya si Yuya na anyayahan si Miyanaga na maging bahagi ng kanyang grupo. Ngunit bigla, naantala ang dalawa ni Noah, na matapos kumaway, ay nagsimulang lumapit. Humingi ng paumanhin ng dalaga sa paggambala sa usapan, habang nag-iisip ang bida ng paraan para pag-aanin ang sitwasyon. Pagkatapos ipaliwanag ang lahat, ipinakilala niya ang mga dalaga at bumalik sa payapa ang lahat. Sinabi ni Hoshikawa na narinig niya ang balita tungkol sa Eclipse Guild at nagulat siya nang marinig ang pangalan ng lalaki. Naaalala na tinulungan siya noon ng mga ngalay at ng kanyang grupo, nagpasalamat si Sir Asaki, bago bumalik para kausapin si Arisa tungkol sa guild na kanyang bubuin. Medyo nagulat sa imbitasyon, sinabi ng dalaga na akagagalap niyang muling lumaban sa kanyang tabi. Kaya naman, pumayag siyang maging bahagi ng guild ng buong puso. Tinitigan ni Noah ang dalawa at sinubukang iwaksi ang mga iniisip na may namamagitan sa kanila. Sa kanya tinanong kung may puwang pa ba sa grupo ng binata, dahil noon pa man ay gusto na niyang maging bahagi ng isang guild. Sa pag-iisip sa lahat ng kanyang nagawa, naiisip ng bida na nagtitiwala siya sa mandirigmang may espada at sa kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay nagpapatunay ng malakas na maaari talaga siyang maging bahagi ng grupo. Sabi ni Miyanaga na nasasabik siyang makatrabaho ang dalaga at agad silang nagiging magkaibigan. Napagpasyahan ni Sir Asaki na kailangan na lang nila ng isang tao para opisyal na mairehistro ang guild. Bigla, isang emergency alert ang nagsimulang tumunog sa buong gusali. Dahil may napansin silang paglabag sa tarangkahan sa isang rank B na piitan, kaya ang mga nagising ay dapat maghanda agad para sa mga hakbangin. Lumabas na ang gate break ay isang pangyayari kung saan lumalaki ang dami ng kapangyarihang mahika sa loob ng isang piitan dahil sa hindi malamang dahilan at para malutas ito,
Kailangang talunin ng boss at basagin ang core bago tuluyang gumuho. Muling nagpakita si Asakura na ikinagulat ng tatlo. Nagtanong si Yuya kung ano ang nangyayari at sinabi ng dalaga na, akala ng ating binata na ito ay walang cap-RS, dahil wala pang ganito nangyari kahit sa nakaraan niyang buhay. Ibig sabihin, may nagbago dahil naiwasan ang unang sakuna. Sabi ni Ryan, aalagaan niya ang Rank B dungeon at gusto niyang pangunahan ng binata ang isa sa mga Rank C dungeon. Nagpa siya na alamin ang mga dahilan nito mamaya, kinumpirma ng Proto na naiintindihan niya. Sabi ni Tennoji, hindi niya matatanggap na hayaan ng dalaga ang isang baguhan na humawak ng misyon na ganoon. Sabi niya na naiintindihan niya, sinabi ng ranker na, kung ganoon, sasama ang bata sa team at lalaban sa ilalim ng utos ni Shirasaki. Sa katunayan, kaya naman niyang asikasuhin mag-isa ang piitan, at magandang pagkakataon nito para sa kanya upang makita kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang binata. Nagtatanong ang Proto kung sino ang bahala sa isa pang piitan, at nakita natin na ang babaeng misteryosa na nakasuot ng beret ang siyang responsable doon. Matapos iyon, naghahanda na ang grupo para umalis. Nang makita nilang paalis ang binata, sinabi ni Arisa at Noah na sasama sila. Nagtanong ang ating bida kung anong level na sila, at nang malaman niyang level 31 ang babaeng pula ang buhok at level 35 ang batang blonde, nagpasya siya na mas mabuting tumanggi. Ngunit dahil ang kinakailangang antas para malampasan ng isang piitan ng Rango C ay 35, nagpasya siyang hayaan ang dalawa na sumunod sa kanya. Maya-maya pa, dumating ang apat sa kanilang patutunguhan, at nagpasya si Yuya na unahin ang mga halimaw na nasa labas na. Kasama si Tennoji, sunod-sunod siyang umatake sa mga kaaway, at nang tanungin siya ni Noah kung kailan siya naging ganoon kalakas, pinili niyang huwag pansinin ito at pumasok. Nalaman natin na ang piitan ay tinatawag na Hyor Sekuso at kilala bilang sagradong kuweba ng espiritu ng yelo. Sa loob, nagtatanong ang Rango sa pulang mech kung hindi ba dapat sana ay nagpasya muna sila kung ano ang gagawin bago pumasok. Sabi ng Proto na karaniwan ay tama yon, pero hindi niya kailangan yon. Dahil sa kanyang kakayahan sa Akashic Records, naiwan ang trio na naguguluhan kung bakit siya walang kibo, hanggang sa makuha ng ibang tao ang kanilang atensyon. Sila ay mga Rango C na nagising, pinadala ni Asakura. Sabi ni Tennoji na ang pinuno ay si Shirasaki. Paglingon, sinabi ng ating bida na ipapaliwanag niya ang plano. Kaya, nalaman natin na siya, si Taiga, si Noah, at si Mienega ang mananagot sa pagtalo sa boss, habang ang iba ay kailangang manatili doon at pigilan ang mga demonyo. Hindi sumasang-ayon, sinabi ng kakampi ni Ryan na para harapin ang boss, kailangan ang mga nagising na nasa Rango B hindi katulad niya. Sinabi ng dalawang babae na sayang lang ang oras na pagdudahan ang plano ng Proto. Ito ang nagpatake sa Rango sa gayong pagtitiwala sa isang baguhan. Dahil wala na siyang magawa, sinabi niya na sa pagkakataong ito ay susunod siya. Nang marinig na siya ang mananagot kung may mangyari, sinabi ni Yuya na ayos lang, kaya't sumulong ang apat. Iniisip ni Tennoji na, kahit naiirita siya, nagsisimula na siyang magtiwala sa bata. Ngunit kalaunan, pinagsisihan niya ito nang ang daang pinili niya ay humantong sa isang patay na dulo. Sabi ng Proto, sa totoo lang, iyon ang pinakamaikling daan. Biglang, sumambulat ang isang iceberg mula sa lupa, na siyang nagyayelong balat ng isang higanteng alimasag na Rank B. Sinusuri ang magical pressure ng kalaban, na pagpasyahan ng batang Brown ang buhok na medyo malakas ito. Habang iniisip ni Shirasaki na kailangan niya ng isang bagay mula sa lugar na iyon bago harapin ang boss. Paglingon, hiniling niya sa dalawang babae na sila na ang bahala sa halimaw. Dinala tayo sa infirmary ng punong tanggapan ng asosasyon, kung saan tuluyang nagising si Gakuto pagkatapos matamaan. Mabilis niyang naalala kung paano siya napunta doon, at sumisigaw, tinanong ng bata ang nurse kung nasaan si Yuya. Ngunit nang matuklasan ang nangyayari, napagpasyahan niya na, bukod pa sa lahat, sinusubukan ng binata na nakawin ang kanyang mga tagumpay. Kaya, gagamitin niya ang pagkakataon para umatake kapag mahina siya at ipakita na may kapalit ang pagmamaliit sa kanya. Sa larangan ng digmaan, tinatanong ni Arisa si Shirasaki kung sigurado ba siya doon. Nagpapatunay, sinabi niyang ibibigay niya ang lahat ng tagubilin para walang maging problema sila. Pinipili ni Noah na magtiwala muli sa binata at nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin.
Nagpapaliwanag, sinabi niya na ang sandata ng halimaw ay ang matatalim nitong kuko at ang pananggalang nito ay ang kanyang manyebeng balat. Dahil hindi masyadong mabilis ang nilalang, dapat silang lumayo para hindi maabot ng sipit nito at gumamit ng apoy para mas madaling tumagos ang atake sa balat nito. Pagkatapos ng buong paliwanag, sinabi ni Tanaji na oras na. Lumapit si Hoshikawa at nagsimulang umatake gamit ang kanyang espada, habang si Arisa ay nanatili sa malayo. Sinabihan ng ating lalaki ang Rancor na huwag makialam, dahil maghahati ang experience points, at ibinunyag na kasama sa plano niyang talunin ang boss ang pagpapalakas sa dalawang babae. Napansin ang tensyon ng lalaki, sinabi niya na hindi na kailangang mag-alala. Sa nagliliyab niyang espada, nagbabala ang batang blonde na siya ay handa na. Sunod, nagbigay rin ng Senadoryas ang pulang buhok na dalaga at, kaya naman, naghanda ang dalawa na sumugod ng sabay gamit ang kanilang natatanging kakayahan. Pumutok ang apoy sa lahat ng dako at pinaligiran ng alimango, kaya't nagsimulang matuno ang lahat ng baluti nito. Sa pagtatagumpay, umabot si Noah sa level 42, habang si Arisa ay umabot sa 31, nagtataka, inisip ni Tanaji kung paano nahulaan ni Yuya na mangyayari ito. Natanggap ni Hoshikawa bilang gantimpala ang wish bracelet, na nagpapataas ng kapangyarihang mahika ng gumagamit kapag binuksan. Papalapit, sinabi ng Proto na kumpleto na ang mga paghahanda, na nangangahulugang oras na para pumunta sa silid ng boss. Sa daan, hinarap ng grupo ang ilang pangnilalang at pinag-usapan ang iba pang mga estratehiya, hanggang sa marating nila ang dakilang tarangkahang yelo. Sa loob, tinanong ni Noah kung bakit walang tao sa silid. Gayunpaman, sinabi ni Shirasaki na ang kalaban ay nasa kisame. Pagtingala, nakita ng lahat ang B-rank Ghost Hydra Queen. Sinabi ni Tanaji na kung magiging ayos ang lahat, madali silang mananalo. Hinablat ang kanyang espada, pinagmamasdan ng ating bata ang papalapit na kaaway at mabilis na pamwesto. Pagkatapos, siya at si Taiga ang unang gumalaw. Naririnig ang kanyang pangalan, sinabi ng Rancor na naiintindihan niya ang kailangan niyang gawin at, pagkatapos matukoy ang target, ginamit ang kanyang skill na tinatawag na Nual Sokinton. Kaya, bago itapon ang kanyang sibat sa kulay rosas na bilog. Sa kanyang pagtataka, walang nangyari at natuklasan natin na isa sa mga katangian ng nilalang na iyon ay kaya nitong sumipsip ng mga pisikal na atake ang kanyang puno. Sumusulong, sinabi ni Shirasaki na ayos lang dahil kahit walang nangyaring pinsala. Ang suntok ay nakakuha ng atensyon ng kalaban. Sa isang bagsak, tinaga niya ang ilang galame ng Hydra. Ang problema ay mabilis itong tumutubo ulit, pero ang bentahe ay nauubos ang mana nito sa proseso. Sa isang sulyap lang, naintindihan ni Noah at Arisa na sila na ang susunod na aatake. Ang espada ang unang sumugod at, gamit ang kanyang kakayahan, nagpakawala ng apoy papunta sa kalaban. Nakangiting sinabi ng Prota na mas maganda ang resulta kaysa sa inaasahan. Kailangan na lang nilang pagsamahin ang talento ng lahat. Para makapinsala ng sapat, nang tanungin, sinabi ni Hoshikawa na ang tibay ng Pulse Ares ay nasa 78. Natuklasan na ang pattern, sinabi ni Yuya na oras na para magpatuloy. Kaya, ang grupo ay nagsasalitan sa pag-atake. Nag-iisip, sinabi ni Taiga, hindi niya maintindihan kung paano nagiging maayos ang lahat dahil sa plano ng binata. Nagpakawala ang espada ng kanyang kulay ubing kidlat, nag-iwan lamang ng isang kristal sa korona ng Hydra. Sa dagok na yon, tuluyang nasira ang Pulse Ares ng hiling. Sabi ng Prota na umabot na sa hangganan ang tibay at, nang magtanong, nalaman niya na kaya pa ni Noah ang isang atake, samantalang isa na lang ang natitira kay Arisa. Sinabi niyang hindi na kailangan ng suporta ng item, inutusan sila ni Shirasaki na ibigay ang huling atake. Tumango ang dalawa bilang pag-unawa at humarap sa kalaban. Kaya, pagkatapos ng isang atake, nagsimulang magbago ang nilalang at naging anyo ng ilusyon ng Imperatress ng Espiritu ng Tubig. Nagulat at walang maintindihan, nagtataka si Tennoji kung paano yun nangyari.